Ano? Marami na ba yung nakuha nyo? Baka naman pwede na tayong umuwi. Malapit na talagang dumilim oh. Baka mamaya ay maabutan pa tayo ng dilim eh. Hindi naman siguro. Baka mag-alala. Natatandaan ko pa naman kung saan tayo dumaan eh. Sus, kung ganun, pwede na pala tayong pumunta sa lugar ng mga engkanto no? Huwag kang nga magbiro ng ganyan. Mamaya mapaglaruan pa tayo ng mga elemento dito eh. Naku, subukan lang talaga nila. Kahit na mga bata pa tayo, kaya ko naman silang labanan eh. Ano ba naman yung silbi ng itinuro sa atin ni Maestro Zacarias kung hindi natin gagamitin, di ba? Sa bagay, may punto ka naman dyan, Nolan. Ay naku, tara na nga. Mamaya, baka pagalitan ba tayo ni Maestro Zacarias eh. O sige, tayo na. Mauna na kayong dalawa at susunod ako sa likuran ninyo. Teka, wala ba kayong naririnig? Parang may umuungol malapit lang dito ah. Ano ba yung gusto mo sabihin, Alexis? Baka may nangangailangan ng tulong. Parang mahina na boses eh. Baka may nangyayaring masama sa kung sino mang umuungol na yon. Aba, meron nga ah. Iwan na muna natin yung mga panggatong natin dito. Alamin muna natin kung ano yung gumagawa ng ingay na yon. Ang mga itak nyo ha, huwag nyo kakalimutang dalin. Dahil may narinig na rin silang kaluskos, minabuti ni Nolan, Alexis at Julito na bilisan ang paggalaw nila. Makaraan lang ang ilang minutong paglalakad, may naaninag silang matandang lalaki. May dala siyang isang sako na naglalaman ng kung anong mabigat na bagay. Mauna na sanang lumapit si Julito roon, ngunit pinigilan siya ng dalawa niyang kasama. Magmatsyag na muna tayo. Hindi naman panggatong ang laman ng sako niya. Nabibigatan siya eh. Kung hindi ako nagkakamali, karne ay laman yan. May tumutulong dugo sa sako niya oh. Teka, sino kaya yung matinong tao na dadaan dito at ganyan ang dala? Oo nga no, saka kung dyan siya dadaan, sigurado nahaharangin siya ng aswang. Matalas ang pangamoy ng mga nilalang na yun eh. Pero na lang kung isa siyang aswang. Psst! Yulito, ang bunganga mo. Baka marinig niya tayo. Sige ka, kung totoong aswang siya sigurado na susugurin niya tayo. Huwag kayong maingay. Tara, sundan na muna natin siya. Alamin natin kung ano talaga yung laman ng sakong yun. Paano naman ang ating mga panggatong? Sige lang, kahit na ilang beses pa lang tayong nakapunta dito tanda ko naman ang pasikot-sikot dito. Basta, mabilis lang tayo O sige, magmatsyag na rin kayo sa paligid natin. Mamaya, baka may totoong aswang na palang nakasunod at nakahandang umatake sa atin. Kung meron mga aswang dito, kakalabanin lang natin sila. Hindi natin alam kung makakaya natin pero kung talagang hinihingi ng pagkakataon, wala tayong magagawa. Lalaban tayo para sa kaligtasan natin. Ipinagpatuloy nila ang pagsunod sa matanda hanggang sa marinig ulit nila ang ungol. Nalaman nilang mula ngayon sa kung sino mang nasa loob ng sako. Mukhang merong masamang plano matandang lalaki roon. Kalaunan, nakarating sila sa tapat ng lumang kubo. Inilapag na matanda ang sako sa tapat ng hagdan saka nagmadaling pumasok sa bahay niya. Julito, dito ka lang Sabi mo kaagad sa amin kung may iba pang nandito Tara Alexis, lapitan natin yung sako. Ako magbubukas niyan. At pakiramdaman mo rin kung papalabas na yung matanda Sige Nolan, tayo na. Bago pa makalabas ulit yung matanda. Uy, bilisan nyo Baka mamaya kung ano pa yung mangyari dito sa atin Oo na, basta huwag kang mag-iingay dyan Huwag ka ning lalayo at baka maiwan ka namin. Una, sige na, mag-iingat kayo. Kami nang bahala, basta kung may problema, lumapit ka kaagad sa amin Oo na nga, dito lang ako sa banda rito para madali ko kayo makita. O sige na, lapitan nyo na yun at baka makalabas pa ulit sa bahay yung matanda. Nang makalapit na ang dalawa sa sako, agad na kinuha ni Nolan ng nakataling lubid sa bibig nun. Namulagat na lang ang mga mata niya nang malaman niyang isang batang babae pala ang laman ng sako. Meron siyang busal sa bibig kaya tinanggal kagad yun ni Nolan. Dahil walang malay ang bata, pinagtulungan nilang ilabas yun sa sako.
Walang ano-ano, nakarinig sila ng mga yabag. At nang lingunin nila ang pintuan ng kubo, nakita nilang nakabukas na yon. Nakatayo rin sa tapat noon ng isang matandang may hawak na itak at nagbabaga ang mga mata. Mga pakailanbero, umalis na kayo rito at iwan yung batang yan. Hindi po kami alis dito nang hindi siya kasama. Teka, bakit po may busal ang bibig niya? Saka isinilid pa ninyo siya sa sako. Wala na kayong pakialam doon. Umuwi na lang kayo at huwag na ninyong ipagsasabi ang nakita nyo rito. At bakit po hindi? Alam namin na may masamang binabala ka sa batang ito. Teka, nagbabago po mga mata niyo ah. Aswang po kayo! Aswang! Bata ka talaga. Uling babala ko na ito ha. Umalis na kayo rito. Kung hindi, madadamay kayo sa gagawin ko sa batang yan. Kahit na mga bata po kami, hindi kami natatakot sa inyo. 3 kami at mag-isa ka lang. Hindi niya ako kilala. Ako si Tandang Matyas, ang kinatatakutang aswang na mula pa sa kabilang bayan. Magsisisi kayong sinundan niyo pa ako rito. Wala po kaming pagsisisihan. Tama ang ginagawa namin. At ikaw pong may maling ginagawa. Napaangil ang aswang habang nakatitig ng masama kina Nolan at Alexis. Nakita nilang bahagya niyang itinaas ang hawak nitong itak, kaya inihanda na rin nila ang sarili nila. Walang ano-ano, umatake sa kanila ang matanda, kaya naging mabilis ang pag-ilag nila rito. Nung una, naging mabagal ang kilos ni Tandang Matyas. Ngunit nang mabitiwan niya ang itak niya, naging kakaiba ang kanyang pagkilos. Pagdasalan ninyo ang kaligtasan ninyo. Ngayong nakakaramdam na ako ng gutom. Lahat kayo, kakainin ko. Patayin mo muna kami bago mo magawa yan. Ay talagang yan ang gagawin ko. Ha! Mabubusog ako nito. Nolan, kailangan sa likod natin siya patamaan. Sa parang yon, hindi niya magagamot ang sugat niya at mas madali siyang mamamatay. Sige, subukan natin ang tapang niyo mga bata. Umatake si Tandang Matyas kina Nolan. Kahit medyo natatakot man, gawa ng yun ang unang inkwentro nila sa mga aswang, hindi sila nagpatinag. Pagkalapit ng nilalang kay Nolan, agad niya itong tinaga sa bandang tagiliran. Napaangil naman si Tandang Matyas. At nang akmang susunggaban sana niya si Nolan, tinaga siya sa braso ni Alexis. Napaungol ang aswang at nang sasakalin sana niya ang 2 bata, pinagtulungan siya nitong itulak. Tumama ang ulo nun sa bato na naging rason para mawalan siya ng malay. Kailangan patayin na natin ang aswang na ito. Baka gantihan pa tayo eh. Hindi naman siguro, Nolan. Malakas at magaling makipaglaban si Maestro Zacarias. At sigurado na matatakot ang aswang nito sa kanya. Pero mas nakasisiguro tayo kung... Tara na! Kailangan natin makalis dito. May narinig ako mga kaluskos na pamalapit dito eh. At may nakita rin ako mga mapupulang mga mata. Huwag ka nga magbiro ng ganyan. Baka makatotoo. O sige, tulungan mo na kaming alalayan ng batang to. Wala pa rin siyang malay eh. Sige na, abang hindi pa nagigising matandang aswang na yan. Mabuti na lang talaga at aksidente siyang nabagok sa bato. Pinagtulungan nilang buhati ng batang babae hanggang sa makalayo sila sa kubo. Nasa kalagitnaan na sila ng paglalakad nang makarinig sila ng malakas na pag-angil. Alam nilang mula yun sa bahay ni Tandang Matyas, kaya mas binilisan nila ang paglalakad. Nung makarating sila sa gubat kung saan nila iniwan ang kanilang nakuhang panggatong, nagkataon din bumalik ang ulirat ng batang babae. Napagtanto nilang isa siyang pipi. Kaya naghanap sila ng paraan para malaman kung saan siya nakatira. Mas mabuti siguro kung ihatid na muna natin siya sa baryo nila. Sigurado na hinahanap na siya ng mga magulang niya eh. Sige, total naman. Alam ko kung anong baryong tinutukoy niya sa sinesenyas niya. Mas mabuti pa nga. Baka naman pagalitan tayo ni Maestro ha? Hindi yan. Ipapaliwanag naman natin sa kanya ang nangyari. Huwag kang mag-alala. Ako ang bahala. Hindi siya magagalit sa atin. Hindi naman tayo gagabihin ng uwi kung hindi natin sinundan yung matandang aswang. At kung hindi natin siya sinundan,
Sigurado na may masama nang nangyari sa batang ito. Sabagay, tsaka mas marami pa ang mabibiktima ng aswang na yun. Hinatid nila ang batang babae sa baryo nito at matapos yon, nagpasya na rin silang umuwi. Nadatnan nila si Maestro Zacarias na nakadungaw sa bintana at naghihintay sa pagdating nila. Pagpasok nila ng bahay, agad silang inusisa ng guro nila. Hindi naman nila itinago ang totoong nangyari, kaya labis ang pagkabahala ng maestro nila. Napasapo na lang sa mga ulo nila ang guro nila dahil parang matanda na sila kung mag-isip at kumilos. Marahil isang tigabulag na aswang ang nasundan niya. Madalas siyang nagbibigay kunwari ng mga candy sa mga bata. At kung makakaroon siya ng pagkakataon, dodokutin niya sila. Mabuti na lang po talaga at nasundan namin siya eh. Baka kinatay na niya yung batang babae na yun. Sigurado na yan talaga ang gagawin niya. Magugulat ka na lang na kahit wala siyang mga alagang baboy, pero may ibinebenta siyang karne kinabukasan. Mabuti na lang talaga at nailigtas niyo ang bata. Oo nga po. Siguro kung di kami nanlaban sa tandang Matyas na yun, makapati kami, nadamay niya eh. Hindi nga rin po ako nakalapit kaagad sa kanila kasi may narinig ako mga kaluskos sa hindi kalayuan eh. Teka, tama ba ang dinig ko? Tandang Matyas ang pangalan ng matandang aswang na yan? Opo, bakit po? Kung hindi ako nagkakamali, minsan lang nakaharap yan ng kaibigan kong isa ring albularyo. Akala ko dati, natalo na niya ang aswang na yon. Hindi pa pala. Talaga namang kapag masamang damoy, napakahirap patayin. Sana nga po, natuluyan na siya nang mabagok yung ulo niya sa bato eh. Sa palagay ko, hindi siya namatay doon. Napansin ko pa yung mahina niyang pag-ungol eh. Kung ganon, kailangang nating maganda. Sigurado na gaganti ang aswang na yon. Mas paitingin pa natin ang ensayo ninyong tatlo. Dahil paggabi na, kumain na lang muna sila ng hapunan saka nagpahinga. Kinabukasan, nagsimula silang mag-ensayo ng masinsinan. Itinuro sa kanila ni Maestro Zacarias ang mas malalim na aral ng kalikasan, pati na ang paraan ng pagpatay sa iba't ibang uri ng aswang. Isang umaga, Ngayon, kampante na ako na kahit mga bata pa lang kayo, ay kaya na ninyong lumaban sa mga nilalang ng dilim. Nilalang ng dilim po? Ibig sabihin, hindi lang mga aswang ang posible naming makalaban? Tama. Hindi lang aswang ang pwede niyong makasagupa. May iba't ibang elementong naninirahan dito sa mundo. At hindi lahat ay nasa banig ng kabutihan. Basta, paganda ninyong tatlo ang araw na yon. Sige po, Maestro. Huwag po kayong mag-alala. Hindi namin pababayaan ng bawat isa. Mabuti naman kung ganon. Kailangang magkakampi kayong tatlo palagi. Hindi natin alam kung kailan naatake ang mga nilalang ng dilim at kung gaano sila kalakas. Pero alam natin na kahit anong mangyari, hindi natin iiwan ng isa't isa. Tama po kayo, Maestro. Hanggat magkakasama tayo, hindi nila tayo matatalo. O siya, sige na. Magpahinga na muna kayo sa linggo na ito. Itutuloy natin ang ensayo sa susunod. May pupuntahan lang ako. May pupuntahan po? Saan po? Baka naman pwede po kaming sumama. Oo nga po. Hindi na rin kasi kami nakakagala eh. Sige na po, Maestro Zacarias. Dito lang kayo sa bahay. Babalik din naman ako kaagad. Bibisita lang ako sa kaibigan kong namayapa na. Mag-iingat kayo rito. At huwag niyong hahayaan na nakabukas ang pinto kapag natutulog kayo. Ano po ba yung kinamatay niya, Maestro? Base sa pagkakaalam ko, inatake raw siya ng aswang. Alam niyo,
Hindi talaga yan mawawala sa mga tulad natin. Kaya kayo, kailangang mag-ingat kayo palagi. Teka, bago pala ako umalis, may gusto akong ibigay sa inyong tatlo. Ano po yun, Maestro Zacarias? Sandali. Eto. Ang tatlong ito ay mga mutya ng apoy. Huwag niyo itong iwawala. Para saan naman po yung mutya na yan, Maestro? Kapag hawak niyo yan, magkakaroon kayo ng kakaibang alab sa puso. Mas magiging matapang kayo at hindi madaling matatalo ng mga kaaway. Mag-iinit din ang katawan ninyo kapag may nakaambang panganib. Sige po, maraming salamat po, Maestro. Ingatan po namin na mutyang bigay niyo sa amin, Maestro Zacarias. O siya, sige. Sige na, aalis na ako. Napatango na lang ang tatlo sa sinabi ng kanilang guro. Sinabi na rin ng kanilang maestro kung anong baryo ang pupuntahan niya bago siya nagpaalam na umalis. Sinundan na lang siya ng tingin ni Nolan. Nang wala na si Maestro Zacarias, minabuti nilang tatlo na ituon na lang ang atensyon nila sa paglalaro at pag-aaral ng mga itinuro ng maestro nila. Sila na rin ang nagluto para sa sarili nila. Makalipas ang 3 araw, nagtaka silang lahat kung bakit hindi pa rin nakakauwi ang kanilang maestro. Baka kung ano na nangyari kay Maestro Zacarias Dapat, kahapon pa siya nakauwi, hindi ba? Oo nga. Teka, hindi kaya nagtana na si Maestro? Baliw. Alam naman natin na wala siyang nobya. Saka, ayon nga sa kanya, wala na sa interes niya yung mga bagay na yon, hindi ba? Sa bagay, baka naman may iba pa siyang pinuntahan. Mamaya o bukas, makakauwi na rin siya siguro. Alam niyo, hindi maganda kutob ko Parang may masamang nangyari sa kanya. Gusto ko sana siyang sundan at nang malaman natin kung saan talaga siya nagpunta. Depende naman yan sa inyo. Kung anong pasya nyo, yun ang masusunod. O sige, bukas ng umaga, magsimula tayong maglakbay. Baka kailangan niya ng tulong natin Hindi kasi talaga maganda ang pakiramdam ko. Nang gabing yun, kahit na anong pilit ni Nolan, hindi siya makatulog ng mahimbing. Pumapasok sa isipan niya si Maestro Zacarias at kung ano ang posibleng nangyari roon. Kalaunan, dahil sa lamig ng gabi, dinalo na rin siya ng antok at tuluyan siyang nakatulog. Kinabukasan pagkagising nila, agad nilang inihanda ang mga dadalhin nila. Ano, naaasahan niyo na ba yung mga itak? Baka harangin tayo ng mga aswang at hindi man lang tumalab sa balat nila yung mga yan. Tapos na, Nolan. Ako na mismo nag-asa niyan. At siniguro kong matalim ang mga yan. Mabuti naman kung ganun. O sige, magdala na rin tayo ng makakain natin tsaka tubig. Baka wala tayong madaan ng balon at mapagkukunan ng pagkain Huwag kayong mag-alala. Napagandaan ko na yan. May tubig na tayo tsaka pagkain. Nilagang saging nga lang. Ayos na yan. Kahit papano, may pantawid tayo sa uhaw at gutom natin. Oo nga naman. Mas matagal pa ngang matunaw sa tiyan natin ng nilagang saging kaysa sa ibang pagkain. Nang masiguro na nila ang mga dadalhin nila, nagpasya na silang umalis sa kanilang bahay. Ilang araw rin silang naglakbay. Dahil nasa kabilang bayan na ang pupuntahan nila, marami ang mga taong nagtaka kung bakit silang tatlo lang ang naglalakbay. Pero mas pinili nilang huwag sabihin ang totoo. Dahil inabot sila ng dilim, minabuti na muna nilang manatili sa ibabaw ng burol, kung saan tanaw na nila ang baryong tinutukoy ni Maestro Zacarias. Masyadong marami sigurong tao riyan. Baka mamaya may mga aswang palang nakikisalamuha at malaman pa nila ang totoo nating katauhan. Oo nga mas mabuti nga siguro kung magmatsyag na lang muna tayo. Saan na tayo magpatuloy kung masiguro natin na walang mga masasamang elemento dyan? Sige, buti pa nga.
Para naman hindi tayo malagay sa alanganing sitwasyon. Hindi natin alam eh. Baka mas malakas pa pala sa matandang tigabulak ang makasagupa natin dyan. O sige, ganito na lang. Mas lumapit pa tayo ron at alamin natin kung nandyan si Maestro Zacarias. Kapag wala siya, magtatanong tayo sa kapamilya ng namatay. Baka kilala rin naman nila si Maestro. Yan, maganda yung naisip mo, Nolan. Para naman hindi tayo gaano magkasaya ng oras. Tama. At kapag nalaman nating wala rin si Maestro, makakauwi ka agad tayo. Hindi ba natin siya hahanapin? Mamaya, baka kung ano na kasi nangyari sa kanya eh. Susubukan natin siyang hanapin pero bago ang lahat, kailangan nating malaman kung nasaan siya posibleng nagpunta. Sa ngayon, magpahinga na muna tayong tatlo. Naghanap sila ng puno na pwede nilang gawing pahingahan. Nang makahanap na, nagpasya silang umidlip. Nasa kalagitnaan na ng pagtulog niya si Nolan nang maalimpungatan siya. Nakaramdam siya ng kakaibang init sa katawan niya kaya minabuti niyang maupo muna at magmatsyag sa paligid. Kasunod nun, nagising din ng 2 batang kasama niya. Nararamdaman din ba ninyo yung pag-init ng katawan ninyo? Baka sinyalis to na may masamang elemento sa paligid natin. Yan nga rin agad ang naisip ko eh. Kaya napabalikwas ako. Akala ko tuloy may umatake ng aswang sa atin. Teka sandali. Tingnan niyo yung bahaging yun oh. Oh, saan? Sa nyugan? Oo, sa ibabaw ng isang nyug. May nakasabit doon at nakatiwarik. Tingnan niyo nang mabuti oh. Nagbabagay yung mga mata niya. Ay naku, yan na lang natin siya dyan. Sigurado na malaking paniki lang yan. Malaking paniki? Mukhang malabo sinasabi mo, Julito. Halos kasing laki na ng tao yan eh. Saka pati ang ubog ng katawan niya. Parang tao talaga. Teka, susubukan kong tirahin ng orasyon yan. Kapag bumagsak siya, ibig sabihin, aswang siya. O sige, subukan mo nga, Nolan. Kapag bumagsak na yan, lapitan natin para alamin kung totoo yung hinala mo. O sige, sandali lang. Umusal ng orasyon si Nolan saka itinuro ang nilalang na nakita nilang nakasabit ng patiwarik sa puno ng nyog. Makalipas lang ang ilang sandali, nakatitigan na lang silang tatlo nang may marinig silang bumagsak. Dahil maliwanag naman ang buwan, sinubukan nilang puntahan ang kinabagsakan ng nilalang. Pagdating nila roon, napakunot-noo sila nang malamang wala na roon ang kung ano mang bumagsak. Yan, may bakas ng dugo sa damuhan. Ibig sabihin, hindi pa siya nakakalayo rito. Hayaan na lang natin siya. Baka mamaya may iba pa siyang kasama at isa palang patibong yung papasukin natin. Tama nga rin si Nolan. Mukhang papunta siya sa kagubatan eh. Kung totoo nga aswang siya, malaki ang posibilidad na may nakaabang na sa atin dun. O tara na, mas mabuti siguro kung tumuloy na lang tayo sa bahay ng kaibigan ni Maestro. Baka nandun pa siya. Sabihin na rin natin yung nangyari at nang malaman ng ibang tao na may aswang na sa lugar na ito. Sige, total, yan din naman ang pake natin dito eh. Kung malaman naman natin na wala ron si Maestro, aalis na kagad tayo at hindi na ipapaalam sa mga taong patungkol sa nakita natin. Oo, mas mabuti pa nga. Baka kasi yan pa maging rason para mataranta sila eh. Hindi naman susugod ang mga aswang na yan kapag marami ang mga tao di ba? Tama si Julito. Atake lang mga nilalang na yan kapag pansin nila at ramdam na walang laban na magiging biktima nila. O sige na, tama na muna ang kwentuhan. Puntahan na muna natin yung bahay na kaibigan ni Maestro. Sige na nga. Basta kapag wala rin si Maestro alis kagad tayo Wala tayong kakilala dyan eh. Isa pa, baka magtaka sila kung bakit puro mga bata tayo. Napatango na lang sina Nolan at Alexis sa sinabi ni Jolito. Noon din, nagsimula silang maglakad patungo sa bahay kung saan ibinurol ang kaibigan ng kanilang Maestro Zacarias. Pagdating nila doon, lalo silang nagtaka nang malaman nilang hindi nakarating doon ang maestro nila. Dagdag pa ng pamilya ng namatay na albularyo, baka sa ibang lugar pumunta ang kanilang maestro. Dahil sa kanilang nalaman, nagpasya na lang sila na maglakbay pauwi sa kanilang pinanggalingang baryo.
May itinuro ring daan ang asawa ng namatay, kaya sinubukan nilang doon na dumaan. Napansin ba ninyo? Walang ibang mga bahay sa dinaanan natin Puro mga damo rin na matataas at mga naglalaki ang puno ang nasa gilid ng daan. Yan din ang pinagtataka ko kanina pa. Parang may mali Sige lang, handa lang ninyo ang mga itak ninyo kapag inabot tayo ng dilim sa daan. Hindi natin kabisado to At malaki ang tsansa na may makasagupa tayo. Ano kaya kung doon na lang muna tayo dumas sa dinaanan natin papunta sa bayang ito? Wag na, iikot pa tayo niyan Isa pa, mas panatag ang lugar na ito kaysa ron. Hindi tayo madaling mapapagod at mas mabilis din tayo makakapaglakad. May punto si Alexis. Hayaan nyo, kapag may nakita tayong bahay, magtatanong tayo ng mas maganda at malapit na daan. Yun kung meron tayo makikita. Teka, nakita ba din yung nasa unahan? Parang gutay-gutay na damit yan Duguan at parang damit ni Maestro Zacarias nung umalis siya. Teka, lalapitan ko alamin. Sige nga, at nang malaman natin kung totoo yung sinasabi ni Julito. Kahit na magpustahan pa tayo, damit talaga niya yan. May mga bahid nga lang ng dugo, pero katulad talaga ng tela Kinuha ni Alexis ang damit saka ipinakita kina Nolan at Julito. Agad silang nakaramdam ng kilabot ng mawari nila na damit ngayon ni Maestro Zacarias. Iginala pa nila ang paningin nila at umasang makikita roon ang katawan ng kanilang maestro. Hindi ako makapaniwala na patay na siya. Baka may nangyari lang at kailangan niyang ubarin ang damit niya. Kung ganon, ibig sabihin, hindi pa siya masyadong nakakalayo. Ganun na nga. Ipagpatuloy na lang natin na paglalakad. Baka naman makita natin siya sa daan Ayun, may mga bakas ng dugo sa lupa. Baka sa kanya yan. Halika kayo. Sundan natin ang bahid ng dugo sa lupa. Baka matagpuan natin siya. Malamang, kailangan niya ng tulong. Sige, tayo na. Ako na sa ulian para makapagmatsyag kung may nakasunod sa atin o wala. Mas mabuti pa nga, Julito. Alexis, sumambay ka na sa akin. At baka may humarang pa sa atin sa daan. Pinundan nila ang bakas ng dugo hanggang sa inabot na sila ng umaga. Hindi sila tumigil hanggang sa mapansin nilang pabalik-balik na lang sila sa kanilang dinaraanan. Bago tuluyang dumilim ang paligid, nagpasya na silang tatlo na itigil ang paghahanap ng papupuntahan ng bakas ng dugo sa lupa. Minabuti na rin nilang magpatuloy na lang sa paglalakad nila pauwi. Umiinit ang pakiramdam ko kanina Siguro may engkantong naglalaro sa atin. Kung wala, hindi sana tayo magpapaikot-ikot dun, di ba? Oo nga Sigurado, kung inabutan tayo ng ating gabi ron, dudukutin nila tayo at dadalhin sa mundo nila. Pero bago mangyari yun, lalaban muna tayo. Hindi tayo dapat pumayag sa kagustuhan nila. Hindi tayo tinuruan ni Maestro Zacarias para lang magpatalo sa mga nilalang na yun, Sabagay, pero nasa na kaya si Maestro? Bakit gutay-gutay at duguan yung damit niya? Yan nga ang hindi ko alam Ipagdasal na lang natin na walang masamang nangyari sa kanya. Sa ngayon, yan lang ang magagawa natin, ang magdasal. Malaki ang tiwala ko sa kanya, Nolan. Alam ko na malalabanan niya kung anumang nilalang nahaharang sa kanya. Ako man, pero paano kung maraming aswang pala ang nakalaban niya? Mag-isa lang siya hindi ba? Kung isinama sana niya tayo, di may makakatulong siya. Oo nga Tsaka na masisiguro natin na walang mangyayari sa kanya. Ang sabihin mo, mas mabuti nang hindi tayo nakasama sa kanya. Baka kung ganun din ang nangyari sa atin. Sige, umuwi na lang tayo. Subukan natin magtanong sa iba pa niyang mga kakilala. Baka may nakakalam naman kung nasan siya Ay sandali, tumigil muna kayo. Bakit Nolan? May mga naririnig akong yabag pero hindi papunta dito. Aba o nga ano kaya yun? Baka grupo ng mga magnanakaw na papasugod sa baryo malapit dito? Yan din ang kutob ko. Tara, alamin muna natin kung ano talaga yung pakay ng mga yun. Baka makita rin natin sa baryo si Maestro. O sige,
Kung talaga may nangyaring hindi maganda sa kanya, kailangan niya ng tulong. Pupunta siya sa pinakamalapit na baryo para humingi ng saklolo, tama ba? Oo, Alexis. Palagi naman eh. O sige, tama na yan. Baka mag-away pa kayo niyan eh. Tayo na at sundan natin ang mga yabag na yun. Napatangon na lang ang dalawang kasama ni Nolan sa kanya. Nagpatuloy sila sa paglalakad hanggang sa makalapit sila sa isang baryo. Nung una, tahimik lang yon. Pero nang saktong nakaramdam sila ng init sa buong katawan nila, nagsimula na rin silang makarinig ng mga pag-angil. Napahinto sila at minabuting magmatsyag na lang muna sa paligid. Mukhang nakakamali yung mga tulisan na yun ah. Baka baryo ng mga aswang yung sinugod nila. Sila pa mapagpipiestahan ngayon. Huwag na siguro tayo tumuloy. Baka pa di tayo madamay dyan eh. Kung buong baryo pala ang aswang, kawawa talaga ang mga magnanakaw na yan. Dapat lang naman yan sa tulad nila eh. Para naman wala na maging perwisyo dito sa bayan natin. Eh, pati nga baryo natin, may mga umatake eh. Sa bagay, at kung mababalitaan man ng ibang magnanakaw ang nangyari dyan, sigurado matatakot na silang pumunta sa mga kanayunan. Eh teka, mukhang nagkakamali tayo ng hinala ah. Parang may mga sigawan ng mga bata at mga kababaihan, pati mga lalaki, umihiyaw na rin dahil sa galit oh. Malansang amoy ng hangin. Kung ganon, ang inakala natin magnanakaw, mga aswang pala. Baka sumugod sila sa nayon na yan para makapambiktima. Naku, anong gagawin natin sa ngayon? E di puntahan natin ang baryo na yan. Kung wala man dyan si Maestro Zacarias, baka mailigtas pa natin yung mga taong nakatira dyan. Kawawa yung mga bata oh, at matatandang mabibiktima ng mga nilalang na yan. Oo nga, at kung mga karaniwang lalaki lang ang lalaban sa kanila, baka matalo sila ng mga aswang. Maliligsit mabibilis ang mga nilalang na yan eh. Hinugot nila ang kanilang mga itak bago nagpatuloy sa paglalakad. Mas lumapit pa sila sa baryo hanggang sa makarinig sila ng malalakas na pagsigaw. Nakaramdam sila ng awa sa mga tao, kaya mas binilisan nila ang paggalaw nila nang makapasok na sila sa baryo. Marami sila. Kailangan natin mag-ingat. Ayun oh, may nakita akong dalawang nilalang na papunta sa isang bahay. Sigurado ko na papasukin nila yan. Talagang napakawalang yan nila. Sigurado, walang kalaban-laban ng mga tao dito. O tara, bago pa man magtagumpay ang mga aswang sa pakay nila dito, gamitin natin ang mga naituro sa atin ni Maestro Zacarias. Pero kahit na may tangan tayo mutya, dapat pa rin tayong mag-ingat ha. Hindi natin alam kung gaano kalakas yung mga nilalang na yan eh. Natigil sila sa pagkukwentuhan nila na makarinig sila ng pagsigaw ng isang babae. Hinahanap nila yon hanggang sa makita nila ang dalawang aswang na kinakaladkad ng isang buntis. Tinatakpan pa nila ang bibig nito kaya hindi gaano makagawa ng ingay. Sinita nila yon. Aksaktong pagkatitig ng dalawa sa kanilang tatlo, dumating din ang ibang nilalang. Humakbang sila palapit kina Nolan habang naghahanda sa pag-atake. Nandilat ang mga mata nila at nagsimula silang maglaway habang nakatitig sa tatlong bata. Pakawalan niyo ang babaeng yan. Kaming tatlong harapin ninyo. Alam namin na mambibiktima kayo dito. At hindi namin pabayagan na gawin ninyo yan. Pipigilan namin kayo kahit na ano pa man ang mangyari. Julito, Alexis, kapag magkaroon kayo ng pagkakataon ha, iligtas niyo ang babaeng buntis. Ikaw lang ang lalaban sa kanila? Baka kumapano ka. Mas mabuti kung tatlo tayo. Kapag tatlo tayo, baka kung ano pang mangyari sa babae, kawawa yung sanggol sa sinapupunan niya. Sige na, mamaya na kayo tumulong kapag masiguro niyong ligtas na siya. O sige, lalabanan namin ang dalawang yan. Bago pa man nila magawa ang plano, agad silang inatake ng mga aswang. Dahil naihanda na rin naman nila ang kanilang mga itak, wala silang napagpilian kung hindi ang lumaban. Sinubukan nilang tagain ang kada nilalang na lumalapit sa kanila. Pero dahil maliksi kung gumalaw ang mga yon, nagawa nilang makailag sa pag-atake ng tatlo. Ganun pa man, hindi sumuko sina Nolan at pinag-igihan pa ang pakikipaglaban sa mga nilalang.
Kalaunan, naramdaman niya ang matinding pag-init ng mutya niya at nag-ibayo rin ang angking lakas at liksi niya. Huwag tayong panghinaan ng loob. Kailangan natin mailigtas ang nayon na ito. Kahit pa na alam natin na nasa alanganing sitwasyon tayo. Para kay Maestro Zacarias! At para na rin sa mga inosenteng tao na nakatira dito. O sige na, ipakita natin sa mga aswang nito na hindi tayo basta-basta. Kaya rin natin silang talunin. Napaangil ang mga aswang dahil sa mga sinabi nila. Naging mas mabilis din ng 3 bata, kaya nahirapan na ang mga aswang na masunggaban sila. Kalaunan, unti-unti nilang natatalo ang mga nilalang. Ngunit natigilan sila nang biglang napaiyak ang buntis. Ibinaling nila ang pansin nila roon at nakita nilang pinahihirapan na siya ng 2 nilalang. Susugurin na sana nila ang mga yon, pero pinaligiran sila ng iba pang aswang. Walang ano-ano, may isang babaeng lumapit sa kanila. Lubayan niya ang mga batang yan. Iwan na rin ninyo ang baryong ito. Kung hindi, magsisisi kayong mga aswang kayo. Sino po kayo? Bakit kayo nandito? Mamaya na natin pag-usapan yan. Sa ngayon, kailangan mo nang mapalis dito ang mga aswang o kung hindi man mapatay silang lahat. Teka, kilala po ba namin kayo? Bata pa lang kayo at bago pa lang kayong mag-aaral ni Zacarias. Alam ko na ang patungkol sa inyo. Alam ko rin ang mga kakayahan ninyo. Kaya nga nandito ako para iligtas kayo. Kilala po pala ninyo si Maestro Zacarias? Nawawala po siya. Sinundan namin siya pero hindi na namin alam kung nasan siya nagpunta. Abay, kilalang kilala ko siya. Kaya kung ako sa inyo, bago pa man mahuli ang lahat, mas mabuti nang tumiwalag na kayo sa kanya. Po? Bakit naman po? Basta, hindi nyo alam kung ano ang mga bagay na iniisip niya. Baka nga nawala siya at umalis dahil may iba siyang pinaplano. Hindi naman po siguro. Mabait naman po si Maestro sa amin eh. Sa katunayan nga po, siya na ang tumayong ama naming 3. Magsasalita pa sana ang babae, pero inatake na siya ng mga aswang. Nagkaroon naman ng pagkakataon si Nolan para makaalis sa kanilang pwesto. Tinulungan nila ang babae hanggang sa unti-unti nilang natalo ang mga aswang. Nang tuluyan na nilang mapabagsak ang mga nilalang na umatake roon, isa-isa nilang inalam ang kalagayan ng mga taga roon. Subalit, ganun na lang ang pagkadismaya nila nang sila pa mismo ang sinisisi ng mga taga-nayon kung bakit sila inatake ng mga aswang. Minabuti na lang nilang umalis doon para wala nang gulo pang mangyayari. Sila na nga ang tinulungan, sila pa nagalit. Tayo pa sinisisi nila. Kung tutusin, marami napatay sa kanila kung hindi tayo dumating Pati nga mga buntis na yon, sigurado na napatay na rin ng mga aswang. Mabuti nga at kinampihan pa tayo ng babaeng buntis na yun. Bahala siya. Tara na, mas mabuti nang umuwi na lang tayo. Wala naman tayo mapapala sa baryong to eh. Oo akala ko ba hinahanap niyo si Zacarias? Hindi pa niyo siya natatagpuan, di ba? Hindi pa nga po. Pero uuwi rin naman siya kung matatapos niya yung misyon niya Baka kasi nagpunta lang siya sa ibang lugar. Teka nga po pala. Ano ba pangalan niyo? Bakit kayo nakarating sa baryong yun at tinulungan niyo pa kami? Ako si Esperanza. Narinig ko kasi ang mga sigaw ng mga tao, kaya bumaba ako sa bundok. Kadalasan kasing may lumulusob sa ibang nayon. At nitong gabi, nagkataon na rito sila lumusob. Kayong 3, ano mga pangalan ninyo? Ako po si Nolan. Ako naman po si Alexis. At ako naman si Julito, ang pinakagwapo sa aming 3. Gusto ba ninyong tulungan ko kayong 3 sa paghahanap sa maestro ninyo? Baka sakaling mahanap natin siya. Paano naman po? Sumama na muna kayo sa akin. Doon sa bahay ko, pag-usapan natin ang patungkol sa paghahanap natin sa kanya. Pero baka po kung nakauwi na siya saka na lang po siguro. Gusto na rin kasi naming umuwi Oo nga po, ilang araw na siyang nakaalis. Kaya sigurado na pabalik na yun. O baka nga po nakabalik na nga siya sa bahay Kayo ang bahala.
Pero kung gusto nyo ng tulong ko, puntahan lang ninyo ako sa bundok na nandito sa bayang ito. Madali rin naman ninyong matutunto ng kuweba ko. Malapit lang iyon sa malaking puno ng balete. Sige po, maraming salamat po talaga sa pagliligtas at pagtulong nyo sa amin. Balang araw po, makakabawi rin kami sa inyo. Aasahan ko yan. Maniningil ako. Ay sige na, mag-iingat kayo sa paglalakad ninyo. Didiretso na rin ako papunta sa bahay ko. Nang tuluyan ng makalayo si Esperanza, nagpa siyang tatlo na bilisan ng kanilang paglalakad pauwi. Dahil halos madaling araw na yon, kampante silang walang aswang na haharang sa kanilang daanan. Habang naglalakad, pinag-usapan nila ang babaeng nakabihis na kagaya ng babaylan. Hindi ko alam kung ako lang ang nakapansin pero bakit parang marami siyang alam sa atin? Ano kaya ang koneksyon niya kay Maestro Zacarias? Malalaman din natin yan kapag nakauwi na si Maestro. Tatanungin natin siya at nang maliwanagan tayo. Paano naman kung hindi pala nagsasabi ng totoo yung babaeng yun? Baka gusto lang talaga niyang makuha yung tiwala natin. Baka may iba pa siyang binabalak sa atin. Si Maestro Zacarias na lang ang makakasagot ng mga katanungan natin. Tara na, bilisan natin ang paglalakad para makauwi na tayo. Sige, pero sana naman nasa bahay na siya at mali yung kutob natin na may masamang nangyari sa kanya. Ipinagpatuloy nila ang paglalakad hanggang sa makarating sila sa kanilang baryo. Nang nasa tapat na sila ng bahay nila, nakita nilang nakasindi ang gasera roon. Napabuntong hininga na lang si Nolan at kahit papaano, nabunutan siya ng tinik sa lalamunan niya dahil nakauwi na si Maestro Zacarias. Patakbo silang pumunta sa kanilang bahay at naabutan nila doon si Maestro Zacarias na duguan at puno ng sugat ang buong katawan. Maestro, ano po nangyari sa inyo? Bakit duguan po kayo? At may mga sugat pa kayo? Teka, mukhang pinagtatataga kayo Wala ito, Nolan. Sa mga susunod na araw, maghihilom din ito. Saan po ba kayo pumunta? Ilang araw kayong hindi nakauwi Oo nga po, nag-alala po kami ng uso sa inyo Akala po namin, pumunta kayo sa burol ng kaibigan niyo Yun nga sana ang gagawin ko. Teka, ibig sabihin doon kayo galing? Diyos ko naman, hindi na sana kayo umalis dito. Ano po ba nangyari? Bakit hindi po kayo tumuloy? Ay, nako Nalaman ko kasi na sinubukang makipag-alyansa ng kaibigan kong yon sa pinunong gabunan. Pero dahil hindi sila nagkaunawaan, pinatay siya nito. Ano naman po yung patungkol sa alyansa nila? Gusto nilang makuha yung 3 mutya ng apoy na nasa inyo. Kaya kailangan yung ingatan na mabuti yan. Kapag napasa kamay nila ang 3, mas magiging malakas sila. Bakit naman po? Ano po ba yung mutyang to? Parang hindi lang ito simpleng mutya ng apoy Malalaman din ninyo ang bagay na yan sa susunod. Basta, sundin nyo lang ako. Huwag niyong ibibigay sa mga aswang ang mga mutya ninyo. Napatungo na lang ang 3 binata sa sinabi ng maestro nila. Pinagtulungan nilang gamutin ang sugat ni Maestro Zacarias. Nang matapos yun, nagpasya na silang 4 na matulog. Gusto pa sana ni Nolan na usisain ng kanilang maestro patungkol sa babaeng tumulong sa kanila, pero sinabihan na sila nitong matulog na muna. Dulot ng pagod, nahimbing silang 3. Kinabukasan, Maestro Zacarias, may kakilala po ba kayong Esperanza? Ayon kasi sa kanya, magkakilala raw po kayo Esperanza? Wala bakit? Paano nyo naman nakilala yung babaeng tinutukoy nyo? Tinulungan niyo po kami na labanan ng mga aswang. Pumunta po kasi kami sa isang baryo. Kasi po, inakala po namin na doon kayo pumunta Meron akong kilalang babae na minsang naging malapit sa akin. Pero hindi ko alam kung buhay pa siya. Basta po, nakasuot po siya ng pangbabayla na kasuotan. Mahaba ang buhok niya at meron siyang mga batok sa katawan. Mga batok sa katawan? Sa panahon ngayon hindi na nauuso sa mga kababaihan ng ganyang tradisyon.
Pwera na lang kung hindi siya karaniwang babae. Teka, may nakita po kaming damit na duguan eh. Sa inyo po ba yun, Maestro Zacarias? Akala ko ba dala mo yun, Alexis? Ipapakita sana natin kay Maestro para makumpirma natin eh. Ay, hindi na kailangan, Nolan. Oo, sa akin ang damit na yon. Inatake ako ng mga aswang at dahil hindi ako kagad nakapaganda, nasugatan ako ng maluba. Pumunta sana ako sa kalapit baryo ng pinuntahan ninyo. Pero pinagtulungan nila akong tagain. Bakit naman po? Ba hindi ko alam. Baka napagkamalan nila akong aswang. Basta, pagdating ko ron, galit ang mga tao sa akin. Mabuti na nga lang at nakatakas ako eh. Isa pang pinagtataka ko, inasugatan ako ng mga itak nila. Ano po bang ibig sabihin nun, Maestro? Hindi ako madaling masugatan ng mga simpleng patalim lamang eh. Kayo rin. Siguro dahil sa dami ng mga naituro ko sa inyo eh, nalimutan na ninyong ikinarga kong dasal sa kabal sa inyong katawan. Ganun po ba? Kaya po siguro hindi kami nasugatan nung lumaban kami sa mga aswang, ano? Tama. Kaya nga nagtaka ko kung bakit nagawa nila akong sugatan eh. Baka naman po may mga pangontra sila sa kabal. Baka may kung ano po silang ipinahid sa itak nila. Eh, yun ang hindi natin alam. Pero, hindi bale. Ilang araw pa, maghihilom din naman itong mga sugat ko eh. Babalikan ko ang baryong yon. Malakas ang kutob kong hindi lang mga simpleng tao ang nakatira doon. Ano pong sa tingin nyo, Maestro? Ano mga nakatira ron? Alangan naman mga aswang, di ba? Ay, hindi ko pa nga alam. Pero, baka nga kaanib na mga aswang. At ako kunwari ang pinaghinalaan nila para umalis ako sa baryo nila. Napaka-posible po ng iniisip nyo. Kung di po sila kakampi ng mga aswang, tinulungan ka po sana nila eh. Eh, malalaman ko rin kung ano ang itinatago nilang sikreto. Sa ngayon, magpapagaling na muna ako. Dumaan ng ilang araw at tuluyan na rin gumaling si Maestro Zacarias. Samantala, naging normal na araw naman yon kina Nolan. Itunoon nila ang pansin nila sa pag-iinsayo ng kanilang kakayahan bilang mga albularyo at mga manunugis. Isang hapon, habang nagpapahinga ang tatlo, nagkwentuhan sila patungkol sa kanilang maestro. Alam ba ninyo? May napansin ako kay Maestro. Simula kasi nang umuwi siya na puno ng mga sugat ang katawan niya, parang nag-iba siya eh. Ano naman ang ibig mong sabihin, Alexis? Sa palagay ko, ang pagiging tahimik niyang tinutukoy ni Alexis. Teka, hindi kaya naging bakla na si Maestro? Baka maestra na siya ngayon ha? Hindi yan ang tinutukoy ko. May kakaiba kasi sa kanya. Lalo na kapag pumapatak ang hating gabi. Parang hindi siya mapakali. Tapos, kagabi, napansin kong bumukas ang pinto ng bahay. Baka naman sumakit lang yung tiyan niya, Alexis. Hindi ko alam. Basta, may kakaiba sa kanya. Hindi ko nga lang talaga matukoy kung ano eh. Ano kaya kung matyaga natin siya? Subukan nating sundan siya para malaman natin kung saan talaga siya pumupunta. Sige, payag ako riyan. Simula mamayang gabi, matyaga natin siya para malaman kung ano ang totoo. Kung ano man ang nangyari sa kanya, alam ko na konektado yun sa sinasabi ni Esperanza sa atin. Siguro nga. Pero kahit na anong mangyari siya pa rin ang maestro natin. Alam ko rin na hindi niya tayo sasaktan at hindi niya tayo dadalin sa kapamakan. Kagaya ng napag-usapan nila, minatyagan nila si Maestro Zacarias. Isang gabi, nagpaalam ang kanilang tagaturo. Sinabi nito na may pupuntahan siya. Hindi naman siya tinitigilan sa pag-uusisa ng tatlo hanggang sa napaamin siya ng mga bata. Tutugisin ko ang pinuno ng mga gabunan. Marami na akong naririnig na reklamo patungkol sa kanya eh. Kailangan ko na siyang tugisin para matigil na itong kahayupang ginagawa niya. Gusto po sanang sumama sa inyo, Maestro. Malaki naman po yung may tutulong namin eh. Oo nga po. Sayang naman kung hindi namin magagamit yung mga itinuro nyo sa amin.
Mas makabubuti kung manatili na muna kayong tatlo rito sa bahay. Mas ligtas kayo rito. Huwag kayong mag-alala. Kaya ko ang sarili ko. Gusto lang naman po namin sana na tumulong sa inyo eh. Pero sige, kung yan po ang gusto nyo, Maestro, yan po ang susundin namin. Oo nga po, mag-iingat po kayo Huwag kayong mag-alala. Kahit na anong mangyari, babalik ako. Hintayin niyo ako. Maging alerto na rin kayo sa paligid at baka may mga aswang na sumugod dito Sige po. Ang habiling ko, huwag niyong ibibigay kahit kanino mga mutya ninyo. Ingatan niyo yan Napatango na lang ang tatlong bata. Noon din nagpaalam si Maestro Zacarias sa kanila. Nagkatitigan naman ang tatlo at nagkasundo silang sundan ng kanilang tagaturo. Makalipas ang ilang minuto, dala ang kanilang itak, bumaba sila sa kanilang bahay. Minatyagan nila ang paligid hanggang sa makarinig sila ng mga kaluskos sa hindi kalayuan. Agad nilang naisip na baka ang maestro nila yon, kaya mas binilisan nila ang paglalakad. Mukhang dun siya papunta sa liblib na baryo. Tara, sundan natin siya para malaman natin kung saan ba talaga siya pumupunta. Hindi ba't sinasabi ng mga aswang ang nakatira doon? Oo nga baka naman gusto talaga niya makaharap yung pinunong gabunan, kaya doon siya dumiretso. Sige, doon na rin tayo dumiretso. Baka kailangan niya ng tulong natin Yan din ang iniisip ko Kung pinuno yung haharapin niya, ibig sabihin, may mga alagad yun. Nako, mahihirapan si Maestro kung mag-isa lang siya. May naaninig akong tao sa baging yun. Baka siya na yun Sige, sundan natin siya. Huwag lang tayo magpapalata at baka pagalitan niya tayo. Hindi nila namalayan na kalayo na sila sa kanilang baryo dahil lang sa pagsunod sa nakita nilang tao. Nalaman nilang wala na sila sa nayon nang makita nila ang malawak na kagubatan. Kahit pa na maliwanag ang buwan, alam nilang hindi nila gaanong makita ang daanan doon. Dahil dito, sa halip na pumasok roon, lumihis sila ng daan upang hindi na sila mahirapan pa. Wala na palang mga kabahayan sa bahaging to. O nga Isa pang napansin ko, parang may mga gumagalaw sa likod ng mga damuhan. Ewan ko ba? Baka pakiramdam ko lang yun dahil sa naging karanasan natin. Huwag na ninyong isipin yan. Ang importante, masundan natin si Maestro Zacarias at matulungan kung kailangan niya ng tulong. Tama ka nga, Nolan. Sige na. Huwag na lang natin pansinin yan. Baka mga taong nagdudumi lang yan Loko ka talaga. Kung ano-ano nang iniisip mo O sige na, pabayaan na ninyo yan. At baka ibato pa niya sa atin yung bomba niya. Hey, baka pagdating natin sa baryo, mas mabaho pa tayo sa mga aswang doon. O sige, tama na yan. Magpatuloy na lang tayo sa paglalakad. Hanggat walang banta sa atin, hindi dapat tayo maalarma. Teka, may mga gumagalaw nga. Parang nagmamatsyag sa ating tatlo. Ayun, may mga nakapwesto pa sa talayban. Hindi. O nga sigurado mga aswang yan. Nagsisimula na rin mag-init ang pakiramdam ko dahil sa mutya ng apoy. Ako rin. Hindi maganda to. Ihandaan nyo ng mga sarili nyo. Maglalakad tayo at magkukunwaring hindi natin sila napansin. Kapag umatake sila, saan na tayo sasalubong sa kanila? Noong hawak na ng tatlo ang kanilang itak, iginala nila ang paningin nila. Ganun na lang ang gulat nila nang sa halip na angil ang unang maririnig nila mula sa mga aswang, ungol nila ang unang naulinigan ng tatlo. Sinipat nila ang bahagi kung saan nanggaling ang ungol hanggang sa may makita silang isang lalaki na mabilis kong gumalaw. Umatake siya sa mga aswang, kaya namangha roon si Nolan. Napansin din nila na balot ng benda ang mukha nun. At tanging mga mata, ilong at bibig lang niya ang makikita. Sino kaya yun? Mukhang kailangan niya ng tulong natin Tingnan niyo pinagtutulungan na siya ng mga aswang. Hindi na siguro kailangan. Mukhang nakakaya naman niya labanan ng mga yan
Mga albularyo na tayo at tinubog din tayo para maging manunugis. Kailangan natin siyang tulungan. Hindi dapat magtagumpay yung mga aswang na yan. Tama si Alexis. Tara, alalayan natin yung taong yan. Hanggang sa... Hindi! Tingnan nyo oh! May iba pang aswang na papalapit dito sa atin. Bago natin tulungan yung taong yan, tulungan muna natin yung mga sarili natin. Mukhang tayo ang pakay ng mga aswang na papalapit dito ah. O sige na, makikipaglaban tayo sa kanila. Hindi tayo dapat na matakot sa kanila para hindi nila tayo matatalo. Sa isang pagkisap ng mga mata nila, umatake na sa kanila ang mga aswang. Hindi naman natinag ang 3 bata kahit na mas kakaunti ang bilang nila. At mas malalakas ang mga nilalang kung ikukumpara sa kanila. Nasa kalagitnaan sila ng pakikipaglaban nang marinig ni Nolan ang sigaw ni Jolito. Nabahala siya nang makitang hawak ng isang aswang ang bata at sinubukan nitong tangayin. Sasabihan sana niya si Alexis na tulungan muna si Jolito, pero napatiimbagang na rin siya at nabahala nang makita niyang tinangay rin si Alexis ng mga aswang. Nolan, iligtas mo na lang ang sarili mo. Tumakas ka na rito at umuwi ka na lang sa bahay natin. Hintayin mo si Maestro. Sabihin mo kung anong nangyari sa amin. Hindi ako alis dito nang hindi ko kayo kasama. Ililigtas ko kayo. Sige na. Alam ko na wala na kaming pag-asa. Baka patayin lang din kami ng mga aswang. Hindi ako papayag na may masamang mangyari sa inyo, no? Tutulungan ko kayo. Itiwan mo ako, aswang. Pakawalan mo ako, hayop ka. Si Julito, saan siya dinala ng 2 tumangay sa kanya? Hindi ko alam. Sinabing pakawalan mo ako dito eh. Pakawalan mo ang kasama ko. Ano, matapang na kayo niyan? Bata lang ang pinapatulan nyo. Kapag makita ko si Maestro, isusumbong ko itong ginawa nyo. Ito bang kaibigan nyo ang hinahanap ninyo? Ito siya. Alagad, dalhin mo rin dito ang isang batang yan. Sinasabing bitiwan nyo ako eh. Ano ba? Pakawalan nyo ako. Ikaw. Tama, ikaw yon. Ang matandang aswang na mahina. Yung dumukot sa batang babae, pero nailigtas namin ng walang kahirap-hirap. Ha! Maswerte lang talaga kayo ng gabing yan. Kung nagkataon na minalas kayo, baka pati kayo ay kinatay ko na rin. At isa pa, wala akong pakialam kung igagalang nyo ako o hindi. Talagang maswerte kami. At ngayon, mamalasin ka rin kagaya nung dati. Sa ngayon, ako naman ang siswertehin. Akala mo ba, pakakawalan ko ang 2 batang ito? Hindi! Pero, madali naman akong pakiusapan eh. Sige, pakakawalan ko sila sa isang kondisyon. At anong kondisyon naman yan, Tandang Matyas? Ibibigay nyo sa akin ang 3 mutyang hawak ninyo. Ang mutya ng apoy. At saan naman ninyo nalaman ang patungkol sa bagay na yan? Wala sa amin ang hinahanap mo, no? Huwag ka nang magkaila. Kung hindi mo ibibigay ng mapayapa sa amin ang mutya, pwersahan ko kukunin niya sa inyo. Ano nga mutya yung tinutukoy mo? Wala kaming alam sa mga sinasabi nyo, no? Sige, kung talagang ayaw ninyo, mapipilitan akong patayin kayong 3. Mga alagad, takpin din nyo ang batang yan. Huwag ka magpapauli sa kanila, Nolan. Labanan mo silang lahat. Tumahimik ka, bata. Ikaw ang uunahin ko riyan eh. Huwag ka magsasalita kung hindi kita pinapayagan. Pagkawika ni Tandang Matyas, sinakal niya si Alexis. Napaungol na lang ang bata at sinikap na makapiglas. Subalit habang ginagawa niya yon, mas hinihigpitan pa ng aswang ang pagsakal sa kanya. Dulot ng pag-aalala, nawala sa focus niya si Nolan. Napasigaw na lang din siya ng malakas nang mahuli siya ng 2 aswang. Pakawalan niyo ako! Wala sa amin ang hinahanap niyo, ano ba? Huwag ka nang magmaang-maangan pa. Alam ko na nasa inyo ang mutya at ibibigay nyo sa akin yan sa ayaw at sa gusto ninyo. Bakit ba ninyo kailangan ng mutya? Kung talaga malakas kayo, hindi na ninyo kakailanganin yan. Pakawalan niyo kami! Kung gusto niyong lumaban,
Handa kaming makipaglaban sa inyo. Hindi namin kayo bibigyan ng pagkakataon. Kapag hindi nyo ibinigay ang hinihingi ko, kakatayin ko kayo at ilalako sa bayan ng karne ninyo. Tama nga si Maestro Zacarias. Isa kayong tigabulag. Ang mga tulad nyo ay hindi na sana inayaang mabuhay pa. Napaangil si Tandang Matyas dahil sa sinabi ni Nolan. Noon din, inutusan niya ang mga kasama niya na dalhin na ang 3 bata sa kanyang bahay. Nang mga panahong yon, ibinaling ni Nolan ang pansin niya sa taong naunang kumalaban sa mga aswang. Napakunot noo siya nang hindi na niya ito makita. Pero naroon ang mga katawan ng aswang na nakalaban niya. Subalit makalipas ang ilang sandali, napahinto ang mga aswang sa pagkaladkad sa kanila. Tumambad din sa kanila ang taong may benda ang buong muka. Ha? Sino ka? Huwag kang makialam sa amin. Baka pati ikaw magsisi rin sa gagawin mo. Tulungan mo po kami. Gusto kaming dukutin ng mga aswang na ito. Tumahimik ka, bata. Baka di na mo ang una kong dukutin. Wala sa amin ang inaanap mo. Pakawalan nyo na kami at na makapunta na kami sa gusto namin puntahan. Kapag nalaman ni Maestro Zacarias ang ginawa niyong ito sa amin, sigurado na uubusin niya kayo. Pura kayo, Maestro Zacarias. Sa mga panahon ito, sigurado ako na pinagpipiesta na siya ng ibang aswang. O baka nga, isa na rin siyang ganap na aswang. Napailing ang taong naroon. Napaangil naman si Tandang Matyas at sinubukan niyang itaboy ang nasabing tao. Subalit, sa halip na sundin ng lalaki ang kanyang kagustuhan, umatake yon sa mga aswang. Namangha sina Nolan nang makita nila kung gaano kaliksi kung gumalaw yon. Inutusan na rin ng matandang aswang ang mga kasama niya na umatake sa tao. Pero ang kada nila lang na lumalapit sa kanya'y ibinabalibag lang nun. Dahil iilang aswang na lang ang nakahawak kina Nolan, nagawa na nila ang makawala. Mga alagad, huliin niyo ang 3 bata. Ano akala niyo? Makakatakas kayo? Kailangan natin lumaban. Kung mamamatay lang din naman tayo, mamatay tayo na hindi nagpapatalo sa kanila. Hindi tayo mamamatay. Matatalo natin ang mga aswang na ito. Magtiwala lang kayo sa kakayahan natin at sa Diyos. Binigyan ko kayo ng pagkakataon para ibigay sa akin ang mutya. Pero nagmatigas kayong 3. Hindi kayo pumayag sa santong dasalan. Ngayon, kukunin ko yan sa pamamagitan ng santong paspasan. Sige, Tandang Matyas. Hindi kami natatakot sa inyo. Nilabanan ni Nolan ang mga aswang na papalapit sa kanila. Saglit namang naibaling niya ang pansin niya kay Tandang Matyas nang makita niyang gumalaw ang lalaking may benda sa buong muka. Nang makita nilang 3 na natatalo na ang matandang aswang, nabuhayan din sila ng loob at mas pinag-igihan pa ang pakikipaglaban sa mga yon. Kalaunan, natalo nila ang mga aswang. Samantala, patuloy pa rin sa pakikipaglaban ng lalaki sa matandang tigabulak. Tingnan nyo kung paano gumalaw ang lalaki. Pati siya parang isa rin siyang aswang. Hindi naman siguro. Baka may kakaiba lang siya kakayahan. Kaya gano'n siya kabilis kung gumalaw. Yan ang hindi natin alam. Ang ipinagtataka ko lang, bakit pa kailangan niyang takpan ng mukha niya? Baka naman meron siyang malaking sugat dyan na ayaw niyang makita ng ibang tao. Ayan, tingnan nyo. Mukhang matatalo na talaga niya yung matandang aswang. Alos hinihingal na rin ang tigabulak Sige, atayin yung matandang aswang na yan. Hindi na siya dapat pang mabuhay. Teka, ang mga mutya ninyo. Baka kung naiwalanan ninyo yan Hindi, nandito pa yung sa akin. Kung sa akin rin, nandito pa. Mabuti na lang talaga. Hindi nagtagumpay ang mga aswang, no? Kung nagkataon, baka mas magiging makapangirihan pa siya. Nakita nila kung paano makapigla sa matandang aswang. Dahil dito, nagunahan ng 3 bata para lapitan ng aswang. Pagkalapit nila, agad nilang sinunggaban ito sa kapinagtulungang tagain. Umangil naman si Tandang Matyas at sinubukan pa silang sagpangin ito. Dahil mas mahina na ang aswang, hindi niya nagawa ang pakay niya.
Bumwelo rin si Nolan at tinagayon sa bandang likuran. Nabuwal si Tandang Matyas. At bago pa man siya makabangon, nilapitan siya ng taong tumulong kina Nolan saka inibabawan. Nakipagpambuno sila hanggang sa nagawang dukutin ng lalaki ang puso ng matandang aswang. Hindi na sana kayo nagpunta sa lugar na ito. Hindi nyo alam kung ano ang nakaambang panganib sa inyo. Sino po kayo? Bakit po may benda ang buong mukha ninyo? Salamat pala ha. Kung hindi dahil sa inyo, baka kung ano na po nangyari sa amin eh. Hindi na importante kung sino ka. Sige na, umuwi na kayo sa bahay ninyo. Mga bata pa naman kayo. Baka kung ano pa mangyari sa inyo rito. Hindi pa po kami pwedeng umuwi eh. Pupuntahan pa namin at tutulungan si Maestro Zacarias. Maestro Zacarias. Ay nako, kung ako sa inyo, huwag na ninyo siyang hanapin pa. Mas makabubuting umalis na kayo sa lugar na ito. Paano po kayo nakakasiguro? Kilala niyo po ba siya? Sige na, maiwan ko na kayo. Basta, kung ano man ang ibinigay niya sa inyo, ingatan niyo yan at baka mapunta pa yan sa iba. Pagkatapos magwika ng taong hindi nila kilala, agad siyang umalis. Napatitig na lang ang 3 bata sa kanya hanggang sa tuluyan siyang nawala sa kanilang paningin. Nang wala na ang lalaki, iginala ni Nolan ang paningin nila sa mga nagkalat na aswang. Nagtaka sila at napaisip patungkol sa katauhan ng taong tumulong sa kanila at kung bakit kilala niya ang Maestro Zacarias nila. Oh, bakit kaya bigla siyang umalis? Hindi pa nga tayo nakakapagpaalam sa kanya eh, hindi ba? Sino kaya yung taong yun? Yan ang hindi natin alam. Pero kung sino man siya, dapat tayo magpasalamat sa kanya. Utang din natin ang buhay natin sa kanya, no? Pero alam nyo, parang pamilyar sa akin yung mga mata at bibig niya. Pati nga yung boses niya eh. Parang nakasama na natin siya. Sino naman kaya yun? Halos mabibilang lang naman sa daliri ang mga nakakasalumuha natin, di ba? Oo nga. Sandali. Susubukan ko mag-isip. Ay nako, saka na nga yan. Ang importante sa ngayon eh, wala nang aswang na haharang sa atin. Patay na rin ang matandang tigabulak na yan. Ano naman ang gagawin natin sa bangkay ng mga aswang na ito? Mas mabuti siguro kung iwan na lang natin ang mga yan dito. Wala rin namang kabahayan sa bahaging yun eh. Sigurado na kung may makakakita sa kanila, iisipin nilang mga rebelde ang mga ito. Sigurado ka ba, Nolan? Oo, para naman kung makita ng ibang aswang ang sitwasyon ng mga kauri nila madadala sila at matatakot na sumugod sa kanayunan. Sa halip na sundin ang sinabi ng lalaking tumulong sa kanila, minabuti nilang ipagpatuloy ang paglalakad patungo sa liblib na baryo kung saan posibleng pumunta si Maestro Zacarias. Habang papalayo sila sa lugar kung saan nila nakasagupa ang mga aswang, napansin nilang mas nagiging masukal ang dinadaanan nila. Mukhang iba ang pakiramdam ko rito ah. Parang may nakaabang sa atin at aatake sa atin kapag nakapunta tayo sa gitnang yan. Pero wala naman tayo mapagpipilian eh. Kung sa ibang bahagi tayo dadaan, baka matagalan pa tayo bago makarating sa liblib na baryong yun. Yun nga ang problema eh. Pero depende sa inyo yun ha. O sige, dyan tayo dadaan. Pero ihanda lang ninyo ang mga itak nyo ha. Tara na, kailangan marating agad natin ang liblib na baryo na posibleng pinuntahan ni Maestro. O sige, kung anong pasya nyo, basta susunod lang ako ha. Dahil nagkasundo na silang 3, pinasok nila ang kasukalan para doon dumaan. Kahit na hindi sila gaanong sigurado sa gagawin nila, minabuti nilang magpatuloy sa paglalakad. Habang naglalakad, idinalangin na lang ni Nolan na sana'y walang humarang sa kanila. Hindi rin naman nag-init ang mutya niya, kaya kampante siya habang naglalakad. Kalaunan, nakalabas sila sa kasukalan at may natanaw silang isang maliit na nayon. Naamoy ba ninyo yung lansan ng hangin? Siguradong yan na yung kuta ng mga aswang na gustong sugurin ni Maestro. Sigurado ka ba na tutuloy tayo kaagad dyan? Baka mamaya,
Hindi natin makaya yung mga nandyan eh. Bahala na. Kung nandyan din naman si Maestro, sigurado na hindi rin naman niya tayo pababayaan. Sige lang, makakaya natin sila. Huwag lang tayo magpapadala sa takot. Hindi porkit mga bata lang tayo, madali na nila tayo masisindak. Tara na, pero huwag tayong dadaan sa bahagi kung saan may maraming bahay ha. Umikot tayo at dun tayo sa bandang likuran dadaan. Oh, maging maingat na lang tayo. Malakas ang pakiramdam ng mga aswang eh. Kung talagang mga aswang sila ha. Napatango na lang sina Nolan at Jolito sa sinabi ni Alexis. Noon din, nagsimula silang maglakad. Upang hindi sila madaling makita, nagpasya silang yumuko ng bahagya habang naglalakad. Minabuti rin nila dumaan sa bahagi kung saan merong mga halamang ligaw. Kalaunan, nakarating silang tatlo sa bandang likod ng nayon. Agad ding nag-init ang mutya nila, kaya nalaman nilang mga aswang nga ang naroroon. Ngayon nandito na tayo, maghintay tayo ng tamang pagkakataon. Kapag napansin natin na wala namang ganong aswang na gumagala, pumasok tayo. Sige, pero teka, kung pumunta dito si Maestro Zacarias para sumugod sa mga nandito, bakit kaya sobrang tahimik dito? Baka naman naubos na niya yung mga aswang na nandito. Hindi, alam kong hindi pa niya nauubos. May mga gumagalaw pa dyan eh. Isa pa, hindi rin mag-iinit ang mutya ng apoy natin kung walang aswang na natira dito, hindi ba? May punto ka riyan, Nolan. O ano, pasukin na ba natin ang nayon na ito? Sandali, kailangan natin maging maingat. Mamaya, baka nakahanda na pala sila sa pagdating natin. O sige, ganito. Papasok tayo riyan, pero maging alerto tayo. Hindi natin kabisado lugar eh. At baka hindi natin alam, nasa isang patibong na pala tayo. Oo nga. Sige, ayun na. Maingat silang pumasok sa loob ng nayon. Nang nasa labas pa lang sila, wala silang narinig na mga ingay. Subalit, nang naroon na sila sa loob, marami na silang mga ingay na naulinigan. Naging maingat sila sa kanilang paggalaw, pero sa hindi nila inaasahan, may mga nakaabang ng aswang sa kanilang pagdating. Inihanda na lamang nila Nolan ng kanilang mga sarili, samantalang ang mga aswang naman nakaamba ng susugod sa kanila. Mga kasama, maganda kayo. Sigurado na pagkatapos nila, may iba pang aswang na susugod sa atin. Buong nayon ang makakalaban natin dito. O sige, pero kailangan din nating alamin kung nandito si Maestro Zacarias ha. Siya ang tunay na pakay natin dito eh. Ipagdasal na lang natin na sana makarating talaga siya dito. Baka hindi natin kayanin ang lahat ng mga aswang na narito eh. Sige na, ituno muna natin ang pansin sa mga aswang na yan. O sige, gawin nating mabilis at tahimik ang pakikipaglaban sa kanila. Kailangan hindi maagong atensyon ng ibang aswang ha. Malabo yung iniisip mo eh. Nasakutan nila tayo. At malamang, Hindi na ipagpatuloy ni Nolan ang sasabihin niya nang umatake sa kanila ang mga aswang. Hindi naman natinag ang tatlong bata at itinuon nila ang buong pansin nila sa pakikipaglaban. Ang kada aswang na lumalapit sa kanila, tinataga nila ng walang pakialam kung saan masusugatan ang mga yon. Nang lumaon, iilang aswang na lang ang nanatiling nakatayo. Nakita pa ni Nolan ang takot sa mga mata nila at alam niyang hindi makapaniwala ang mga nilalang na yon na kaya nilang lumaban. Natigilan ng mga aswang at nag-abang sa susunod nilang gagawin. sige, umatake kayo sa amin. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang ninyo. Mga bata lang kami pero halos maubos na namin ang lahat sa inyo ah. Mga mahihina, kami pa lang ang nakalaban nyo. Hindi pa ang aming maestro ha. Nasaan ang Maestro Zacarias? Ang alam namin, pumunta siya rito. Nasaan siya? Sa halip na sumagot, umangil ang mga aswang. Sa isang pag-isap ng mga mata ni Nolan, sumugod ulit ang mga nilalang na yon. Dahil iilan na lang ang mga yon, hindi na nahirapan ng tatlong bata na labanan ng mga aswang. Ng mga sandaling yon, nag-ibayo ang lakas at liksi ng dalawa.
Ang kada nilalang na sumusunggab sa kanila ay nagagawa nilang tagain sa kaibalibag. Kalaunan, tuluyan na nilang napabagsak ang mga yon. Magpapatuloy na sana silang tatlo, pero natigilan sila nang makita nila ang isang pamilyar na babae na papalapit sa kanila. Magaling mga bata! Natalo niyo ang mga aswang na yan! Kayo? Bakit kayo nandito? Huwag niyong sabihin na, Ha! Nandito kayo para kay Zacarias, hindi ba? Mga hangal! Sinabi ko na sa inyong iwasan na ninyo siya. Pero ano, hindi kayo nakinig sa akin. ang tanong po namin ang sagutin niyo. Bakit rin kayo nandito? Hindi ko na kailangang sagutin yan. Sige mga kasama, dakbin niyo ang tatlong yan. Ikulong sila at huwag gayaang makalabas hanggang sa makabalik dito ang pinakamamahal nilang maestro. Hindi po kami papayag. Kung ikukulong niyo kami, lalaban muna kami sa inyo. Binibigyan ko kayo ng pagkakataon para hindi na kayo mahirapan pa. Pero kung talagang yan ang gusto ninyo, pagbibigyan ko kayong tatlo. Mga kasama, paligiran sila at huwag hayaang makatakas. Ngayon, alam ko na po kung bakit gusto niyo kaming dalhin sa bahay ninyo. Siguro, may plano kayo laban sa amin, oh. Anong pakay niyo? Makuha rin yung mutya namin? Bakit? Sa inyo ba ang mutyang yan? Gusto ko lang na malaman ninyo na sa akin ang galing yan. Di kami naniniwala sa inyo. Kay Maestro Zacarias ang mutyang to. Diyan kayo nagkakamali. Gayunpaman, nagpapasalamat na rin ako sa inyong tatlo. Iningatan nyo ang mutyang yan. At ngayon, dumaloy na sa katawan ninyo ang bertud ng mga yan. Mas madali na sa amin na gawin ang ritual. Sino naman ang tinutukoy niyo? Teka, Huwag niyong sabihin na ikaw ang pinunong gabunan na tinutukoy ni Maestro Zacarias. talagang binulag na kayo ng itinuturing nyong maestro. Bakit hindi po nyo kami diretsuin? Kagaya ko, isa nga siyang aswang. Isang mabagsik na uri na nagmula sa hanay ng mga demonyo. Hindi totoo yan. Kung talagang isa siyang aswang, hindi sana niya nagawang mahawakan ng mga mutya. At mag-iinit sana ang katawan namin kapag lumapit siya. Hindi ba ninyo naiisip? Kaya walang talab sa kanya ang mutya ninyo. Dahil siya ang nagbigay. Isa pa, ang tatlong mutya ng apoy na yan ay isang magiging susi para mabuksan ang impyerno. At kayong tatlo. Ano po? Sabihin niyo sa amin ang mga bagay na gusto namin malaman. Sige. Pagkatapos nito, dadali namin kayo sa madilim na kulungan. At doon hihintayin natin ang pagbilog ng buwan para maisagawa ang ritual. Ano po? Kaming tatlo? Ha? Kayo ang magiging tatlong hari ng apoy. Sasayaw kayo habang sinusunog para mabuksan namin ang lagusan ng mga nilalang na ikinulong sa impyerno. Hindi po kami papayag sa gusto ninyo. Kahit na mamatay kami, handa po kami lumaban. Kung totoo man ang sinasabi niyo patungkol kay Maestro, pues magbabayad din siya sa pagbilog niya ng ulo namin. Ha! Mga bata lang kayo. Ano ang magagawa niyo sa isang demonyong kagaya niya? Ha! Malas lang ninyong tatlo dahil naniwala kayo sa kanya. Pero kayo, mamalasin din kapag hindi mo kami pinakawalan. Sige, ibibigay namin ang mutya ng apoy sa inyo. Pero hahayaan nyo kaming makaalis dito. Mga kasama, umatras muna kayo. Pero huwag nyo silang hahayaang makatakas. Kung laban ang gusto ng mga batang yan, ibibigay natin sa kanila. Sinunod ng mga kasamahan niyang aswang si Esperanza. Agad namang inihanda ni Nolan ng kanilang itak. Dumikit din sila sa isa't isa para mabantayan ang kanilang likuran. Sa isang pagkumpas ng kamay ng babae, sumugod sa tatlong bata ang mga aswang. Umatras naman si Esperanza at napatawa nang masaksihan kung paano makipaglaban si Nolan. Huwag niyong papayagan na makasugod sila sa likuran ng bawat isa sa atin. Sige, kailangan matalo natin ang mga ito at nang makalis na tayo rito. Isang maling desisyon na pumunta tayo dito eh.
Kung hindi lang sana tayo na kuryoso kay Maestro at kung hindi na sana natin siya sinundan, hindi mangyayari to eh. Sa ngayon, ang tanging magagawa natin, labanan ng mga aswang na ito. Pati ang si Esperanza. Kailangan din niyang managot sa atin. Malalaman din natin mamaya kung ano talaga ang totoo. Ang mga mutya, mas mabuti sigurong itapon na lang natin. Baka totoo yung sinasabi ng Esperansang yun. Nagagamitin nila tayo para sa kanilang ritual. Hindi tayo papayag. Uubusin natin ang mga aswang na ito. Kahit paano, may pagpapasalamat din tayo kay Maestro. Tinuruan tayo kung paano tayo lumaban sa mga ito eh. Ah, alam ko na. Marahil yung 3 mutya na ito. At tayo bilang 3 hari ng apoy, magiging simbolo ng 3 tao na sinubukang sunugin. Teka, sino ang ibig mong sabihin? Walang iba kung hindi sina Sadrats, Mesak at Abednego. Pero sino kaya ang pang-4? Kasi sa Biblia, may magliligtas sa kanila eh. At magiging dahilan para hindi sila masunog. Yan ang hindi natin alam. Huwag na tayong umasa na may tutulong sa atin. Pati si Maestro Zacarias, mukhang tinraidor na tayo eh. Pero hindi pa rin buo yung paniniwala ko sa mga sinabi ni Esperanza. Ramdam ko na may mas malalim na dahilan si Maestro kung bakit niya ginawa ang mga bagay na ito eh. Dahil sa patuloy nilang pag-uusap habang nakikipaglaban sa mga aswang, hindi agad nila nakita ang pagdating pa ng iba. Iginala nila ang paningin nila hanggang sa makita nila si Esperanza na nakaluhod habang nakatingala sa buwan. Alam ng 3 na may ginagawang ritual ang babae, kaya minabuti nilang pag-igihan ng pakikipaglaban. Nung malapit na silang matalo ng mga aswang, nagulat sila nang biglang dumating ang lalaking may benda ang muka. Tinulungan sila nito hanggang sa unti-unti nilang natatalo ang mga aswang. Ano ang ginagawa niyo sa lugar na ito? Umalis na kayo rito bago pa mahuli ang lahat. Tinatawag na ni Esperanza ang mga diwatang tagabukas ng lagusan. At kayo ang magiging huling parte ng ritual. Sino po ba kayo? Bakit alam din ninyo yung mga lugar na ito? Teka, bakit po parang aswang kayo kung gumalaw? Mamaya na tayo mag-usap. Marami pang natitirang aswang oh. Ubusin na muna natin ang mga ito. Makakaya natin ang mga ito. Kailangan lang natin magtulungan. Tama. May dapat pa akong singilin sa lugar na ito dahil sa ginawa niya sa akin. At sino ang dapat mong singilin? Ikaw nga itong may atraso, hindi ba? Wala akong atraso sa inyo. Kung ang tinutukoy mo ang pagkuha ko ng 3 mutya, alam mo na gusto ko lang mabuksan ang lagusan. Teka, ibig sabihin, kayo po si Maestro Zacarias? Mismo. At kung inakala ninyo na nagsisinungaling ako sa sinabi ko, nagkakamali kayo. Maestro Zacarias, ano po ito? Bakit po nagkaganyan kayo? Totoo po ba ang sinabi ng babaeng yan? Saka ko na ipapaliwanag. Pero gusto ko lang sabihin sa inyong 3 na wala akong masamang binabalak sa inyo. Nung una, oo, yun talaga ang pakay ko. Pero nang tumagal na nagbago na ang pananaw ko. Pero ayon kay Esperanza, isa kayong demonyong aswang eh. At gusto niyong mabuksan ang lagusan ng impyerno. Hindi totoo yan. Siya ang demonyong aswang. At siya ang pinunong gabunan na gusto kong makaharap. Ako pa ngayon ang pinunong gabunan. Bakit? Sino ba pumatay sa mga magulang ng batang ito? Hindi ba't ikaw? Oo, aminin ko. Ako pumatay sa kanila. Pero nasa ilalim ako ng kontrol mo. Kung hindi mo ako isinailalim sa kapangyarihan mo, hindi ko rin naman gagawin yon. Ibig sabihin, kayo po ang umubos sa pamilya namin? Simulat sa pool, isa na po pala kayong aswang? Oo, tama ka, Nolan. Pero hindi ko ginusto ang maging ganito. Si Esperanza ang may pakana ng lahat ng ito. Huwag ka nang magdahilan pa. Alam natin na gusto mo ring maging ganyan para pagharian natin ang buong lalawigan na ito. Sige na, dakpin mo ang mga yan.
at nang maisagawa na natin ang ritual. Hindi mo na ako mautusan sa ngayon. Hindi na ako ang dating Zacarias na nakilala mo. At bakit? Hindi ka na ba aswang sa ngayon? Ano ba ang bago? Yung benda mo sa muka. Ano pa bang kailangan mo itago? Hindi na malaya ni Nanola na naubos na nila ang mga alagad ni Esperanza na umatake sa kanila. Nang mga panahong yun, kinuha ni Maestro Zacarias ang nakabenda sa mukha niya at nakita nilang tatlo ang malahalimaw na itsura nito. Napatras pa si Nola nang makita yon, dulot ng bahagyang takot. Ngayon, ipinakita ko na ang itsura ko. Ikaw, Esperanza, bakit hindi mo maamin na ikaw ang pinunong gabunan? Ikaw ang nagplano ng lahat ng ito. At alam kong bumalik ka rito para tulungan mo ako. Kapag nabuksan ko na ang lagusan, lahat ng mga halimaw na lalabas doon ay magiging alagad ko. At maswerte ka dahil ikaw ang gagawin kong kanang kamay. Nakakamali ka. Nandito ako para tuldukan ang kademonyohan mo. Hindi ko maatim na gamitin ng 3 batang albularyo na ito para sa ritual mo. Ikaw lang ang mag-isang sasayaw sa apoy ng impyerno. Maestro Zacarias, kung totoong sa amin ang simpatsya mo, bakit hindi na ninyo patayin ang Esperanza na yan? Ano na, Zacarias? Mamili ka! Ako na magiging pinakamakapangyarihan o ang mga batang yan na susunugin ko rin sa apoy? Alam mo na kung ano ang pipiliin ko, Esperanza. Hindi mo na kailangan pang itanong yan. Napaangil si Maestro Zacarias. Tumitig siya na mabalasik kay Esperanza, saka walang pagdadalawang isip na umatake. Napatras naman si Nanolan at napako ang kanilang paningin sa dalawa. Noon din, narinig din nila ang pag-angil ni Esperanza. Kinilabutan sila nang makitang naging kulay pula ang kanilang balat at nagkaroon siya ng pangil. Napuno rin ng balahibo ang katawan niya at bumakat ang kanyang mga ugat. Talagang ang isa siyang demonyo. Siguro, kaya siya naging pinunong gabunan dahil sa kanyang kapangyarihan. Kailangan hindi siya magtagumpay sa pakay niya laban sa atin. Mas mabuti siguro kung tulungan na natin si Maestro para hindi magtagumpay si Esperanza. Hindi maaari. Tingnan niyo si Maestro. Parang iniigop niya ang enerhiya ni Esperanza. Magiging kulay pula rin ang balat niya. At ang babaeng gabunan naman, magmimistulang lantang gulay. Saka tingnan niyo, may itim na usok na kumakawala sa bibig ni Esperanza. At lumilipat yun kay Maestro Zacarias. Yan na siguro yung sinasabi nilang demonyo. Kung nasa loob na ng katawan ni Maestro Zacarias yan, ibig sabihin pati tayo, nanganganib na rin. Maganda kayong dalawa. Iba na ang pakiramdam ko. Nasa ganung kalagayan sila nang makita nilang nagpumigla si Esperanza. Kahit nabiglaan ang pagbabago ng katawan niya, sinubukan pa rin niyang makipaglaban kay Maestro Zacarias. Nagpumiglas ito at nagawa pa niya makaalis sa ilalim ng tagaturo ni Nanolan. Noon din, inatake niya si Maestro Zacarias. Hindi naman natinag ang maestro ng 3 at nakipagpambuno siya sa babae. Ang bawat isa sa kanila ay hindi nagpapatalo at habang naglalaban sila, napansin ni Nanolan na mas nagiging pula ang balat ng maestro nila. Sige, lumaban ka pa, Esperanza. Malas mo na lang dahil nagawa ko matutunan kung paano higupin ang enerhiya ng isang nilalang. At dapat mo bang ikatuwa yon? Pati ang demonyong nakasapi sa aking katauhan, nakuha mo na. Ngayon, tingnan natin kung magagawa mo siyang kontrolin. Alam ko na. Hindi ka pala totoong kalahating demonyo, kalahating gabunan. Sigurado ako na nakipagkasundo ka lang sa mga yon para mas maging malakas ka. Wala kang pakialam sa ginawa ko. Oo, nakipagkasundo ako. At ang kapalit nun, pag-aalay ko ng 3 batang may tangan ng mutya ng apoy. Kahit ano mangyari, hindi ako papayag na mangyari ang plano mo. Alam kong kapag nakuha mo na ang gusto mo, papatayin mo rin ako. Ha! Hindi ko sana gagawin yung sinasabi mo. Pero nasa ganitong sitwasyon na tayo. Wala akong ibang mapagpipilian kung hindi ang patayin ka.
tignan natin kung meron ka pang ibubuga. Kahit pa natawagin mo pa ang mga natitira mong alagad, hindi nila ako matatalo. Sige lang, patayin mo ako. Pagkatapos mong magawa yan, sigurado ako na isusunod mo rin ang 3 bata. Wala kang takas sa demonyong sumapi sa iyo. Yan na ang nailatag na plano at yan ang masusunod. Hindi ko gagawin yan. Kahit pa nalukubin man ng demonyo ang buong katauhan ko, meron pa rin akong puso na magdidikta sa akin. Nakakatawa ka talaga kahit kailan, Zacarias. Sige, tumawa ka. Tignan natin kung hindi madurog ang leeg mo. Aday ka, huwag mo ako sakalin. Humanda ka sa akin, Zacarias, magbabayad ka. Ikaw ang dapat na magbayad sa akin. Ginawa mo akong aswang at kailangan kong itago yon sa mga bata. Buti na lang at nagawa ko silang hubugin para malabanan ka. Ang sabihin mo, para malabanan tayo. Nandilat ang mga mata ni Esperanza dahil sa higpit ng pagkakasakal ni Maestro Zacarias sa kanya. Noon din, tumayo ang tagaturo ni Nolan. Napatitig siya sa kanila at napatango. Narinig pa ng 3 bata ang ungol ni Esperanza at nanginig ang buong katawan nila nang makita kung paano durugin ni Maestro Zacarias ang buong katawan nun. Noon din, napatras ang 3 bata habang nakatitig sa kanilang maestro. Huwag kayong lumapit sa kanya. Hindi natin alam kung anong plano niya sa atin. Ngayong nasa loob na niya ang demonyong sumapi ni kay Esperanza, baka kung ano pa ang gawin niya. Halika kayong 3. Huwag kayo matakot. Iniligtas ko nga kayo sa pinunong gabunan, hindi ba? Hindi kami lalapit sa iyo. Alam namin na may masama kang binabalak sa aming 3. Ano ba pinagsasasabi niya? Hindi ko kayo tuturuan para maging albularyo kung may hangarin ako na hindi maganda sa inyo. Kung tutupong wala kang pakay na masama sa amin, bakit mo ibinigay sa amin ang mga mutya ng apoy? Kagustuhan niyo ni Esperanza. Nakipagkasundo siya sa demonyo para magkaroon ng kapangyarihan. Kayong 3 rin ang kabayaran para sa kasunduang yon. At para mabuksan ng tuluyan ng lagusan ng mga halimaw, kailangang masunog kayo kasama ng mga mutya. Kung ganun, yan po ang plano niyo sa aming 3? Noon yon, nang nasa ilalim pa ako ng kapangyarihan ni Esperanza. Pero nang makilala ko kayo at malaman kong busilak ang mga puso nyo, nagbago ang pananaw ko. Magmula noon, sinuway ko na ang pinunong gabunan na yon. Ano po kayo ng plano ninyo sa amin? Hindi sumagot si Maestro Zacarias. Umangil siya at napatitig sa 3 bata. Napalunok na lang ng laway niya si Nolan nang makita niyang mas nagbaga ang mga mata ng maestro nila. Nakita rin niyang nagkaroon ng maliit na umbok sa noo niya at nagmistula yung papatubong sungay. Dumikit sa isa't isa ang mga bata at tinawakan nila ng mahigpit ang mga itak nila. Walang ano-ano, sumugod sa kanila ang kanilang maestro. Agad din silang naghiwalay dahil doon at napasigaw sina Nolan at Alexis nang sunggaban ng aswang ang kasama nila. Ang plano ko sa inyo, sunugin kayo ng buhay at nang tuluin ko ng mabuksan ang lagusan. Hindi po ako papayag na mangyari yan. Patayin na lang po ninyo ako. Kailangan ko kayo ng buhay at gagamitin kita para mapapayag sila sa kagustuhan ko. Kahit na ano pong gawin nyo, hindi kami papayag sa kagustuhan nyo. Tama si Julito, patayin na lang ninyo kami. Pero hindi ka namin papayagan na gamitin nyo kami para sa sarili ninyong interes. Wala na kayong magagawa. Kayong 3 ang magiging hari ng apoy na siyang magbubukas sa impyerno. Sa pamamagitan niya, makakalaya ang mga sinaulang aswang. Alexis, Nolan, umalis na lang kayo rito. Pabayaan na ninyo ako. Hindi tayo dapat pumayag sa gusto niya. Talagang hindi tayo papayag. Kahit na may pagkaisip bata pa rin talaga tayo. Pero naiintindihan natin kung anong masama at anong mabuti. Kung gayon, wala na akong magagawa. Kailangan ko kayong pwersahin. Pero huwag kayong mag-alala. Hindi ko kayo papatayin. Mamaya pa, kapag nasunog na kayo.
Pagkawikan ni Maestro Zacarias, ibinalibag niya si Jolito. Agad niya rin sinugod si Nolan at Alexis, kaya pareho silang tumilapon. At nabitiwan nila ang kanilang mga itak. Babangon pa sana si Nolan pero natigilan siya nang marinig niya ang pag-iyak ni Maestro Zacarias habang nakatitig sa dalawang bata. Napabuntong hinga na lang si Nolan nang makita niyang may malay pa ang mga kaibigan niya. Isa-isa silang nilapitan na tinawakan sa noo hanggang sa mawala ang pananakit sa kanilang katawan. Bumangon sila at lumapit sa isa't isa habang takot na nakaharap kay Maestro Zacarias. Mas mabuti pang patayin na lang ninyo ako. Siguro, yan lang ang tanging paraan para hindi ko kayo masaktan. Hindi po, Maestro. Magagawa natin ang paraan para gumaling kayo. Alam ko na wala ng kagalingan ng sitwasyong ito. Maliban sa malakas na demonyong nakasapi sa akin. Isa pa akong aswang. Pero ano kaya kung gagamitin natin ang 3 mutya namin? Baka yan din ang susi para makalis na ang demonyo sa katawan nyo. Hindi ko alam. Wala ko gaanong kaalaman sa mutyang yan. Pero wala namang mawawala kung susubukan natin Akin ang mga mutya ninyo. Dali! Di ko po. Mas makabubuti siguro kung kami na ang gagawa ng ritual. Turuan mo na lang kaming 3 para magawa namin na maayos. Wala ba kayong tiwala sa maestro ninyo? Hindi po sa ganoon, Maestro. Pero hindi namin kabisadong nakasapi sa inyo Sa ngayon, nakakausap ka namin na maayos. Mamaya, bigla ka naman magbabago. Pero mas alam ko kung ano ang gagawin. Kayong 3, kailangan ko na kayo sunugin para mabuksan ang lagusan. Tignan niyo ang langit. Nagiging bilog na ang buwan. Sinasabi ko na nga ba hindi mo kami maiisaan, demonyo. Umalis ka na sa katawan ni Maestro Zacarias. Ngayon din. Sa akin na ang katawan na ito. Wala nang silbi si Esperanza sa akin. Kaya lumipat ako rito. Ngayon, mamili kayong 3. Makikipagtulungan kayo o susunugin ko ang buong bayan na ito. Hindi mo kami matatakot. Kung talaga matapang ka, labanan mo muna kaming 3. Sa oras na matalo mo kami, doon mo na gawin ang ritual mo. Mag-aaksaya lang kayo ng oras. Mamili na kayo. At kung hindi, buong bayan ang masusulong ngayong gabi. Talagang napaki-demonyo mo. Hindi ako demonyo. Isa akong aswang. At ako ang kinikilalang pinuno ng iba pang kauri ko. Napatingala ang 3 bata at kinabahan sila nang makitang nagiging kulay pula ang langit. Napakusot naman ang mga mata niya si Nolan at agad na naisip na marahil minamalikmata lang sila ng demonyong nasa loob ng katawan ng kanilang maestro. Naibaling na lang nila ang pansin nila kay Maestro Zacarias nang umungol siya ng malakas at kumilos ng kakaiba. Huwag kayo makinig sa kanya. Umalis na kayo rito. Itapon na ninyo ang mutyang yan ng... Sige, lumapit na kayong 3 sa akin at sisimulan na natin ang ritual. Hindi kami lalapit sa iyo. Kung gusto mo talagang gawin ang sinasabi mong ritual, ikaw ang umakbang palapit dito. Tama. Kayo may kailangan. Kayo ang gumawa ng paraan para makalapit ng gusto sa amin. Sige na. Kumuha kayo ng baging na makabuhay. Igapos niyo ako hanggang mag-umaga. Hindi na makakapalag ang demonyong nasa loob ko. Sige na! Yulito, Alexis, maghanap kayo ng baging na makabuhay na malapit dito. Bumalik kayo kaagad Mag-iingat kayo. Sige, mag-ingat ka rin, Nolan. Nang makalis na ang 2 kasama ni Nolan, itinoon nito ang pansin niya kay Maestro Zacarias na nooy nakangisi habang sinusubukang gumapang palapit sa kanya. Sa kung anong dahilan, hirap ang tagaturo nila at talatang hindi sanay sa ganoong sitwasyon. Inihanda na lamang ni Nolan ang sarili niya para sa kung anumang posibleng gawin ni Maestro Zacarias. Nolan, maawa ka sa akin. Tulungan mo ako. Hirap na ako. Ano pong gusto niyong gawin ko para makatulong, Maestro Zacarias? Patayin mo na lang ako. Yan lang ang naiisip kong paraan para matigil rin ito. Ang mga mutya, pagsamasamahin nyo at isabay sa pagsunog sa katawan ko. Sa parang yan, masusunog din ang demonyo at hindi na siya makakabalik pa.
Hindi po namin kayo susunugin. Maghanap kami ng paraan para mapalayas yan at bumalik po kayo sa normal. Patawarin niyo ako sa mga pagkukulang ko at sa mga mali kong nagawa. Hindi ako naging perpektong guro sa inyo. Naiintindihan ko po, Maestro. Alam kong hindi madali ang pinagdaraanan nyo. Pero isa lang po ang hiling ko. Tatagan nyo ang loob nyo. Kapag nakabalik si na Alexis, igagapos po namin kayo kagad. Huwag ka nang umasa pang makakabalik sila rito. Malamang ngayon, pinagtutulungan na sila ng iba pang nilalang. Kahit na mga bata lang sila, alam kong kaya nilang lumaban. Hinasa ni Maestro Zacarias sina Julito at Alexis. Alam ko na kaya nila ang mga nilalang nasusubok sa kanila. Tignan lang natin. Pero huwag ka nang umasa dahil baka mabigo ka lang. Agad na napalingon si Nolan na makarinig siya ng mga yabag. Nakita niya sina Julito at Alexis na may dalang baging na makabuhay. Nataranta naman si Maestro Zacarias at sinubukan niya sanang atakihin si Nolan. Subalit bago pa man siya makalapit sa batang albularyo, hinambalos na ng dalawa ang kanilang maestro. Napaungol naman ang guro nila at sinubukan niyang ibaling ang pansin niya kina Alexis. Magbabayad kayo sa ginawa niyong ito sa akin. Sige na, kapusin niyo na ako. Gamit ang bagay na yan, hindi na ako makakapalag at mas magiging ligtas kayo. Julito, Alexis, sige. Tulungan niyo akong igapos si Maestro. Huwag kayo matakot. Kapag hindi na siya makapalag, mag-iisip tayo ng paraan para mapagaling siya. Sige, igapos na natin siya, dali. Baka walang niya ka. Makipagtulungan kayo sa akin para mabuksan na natin ang lagusan. Tumimik ka. Alam ko ng demonyo ka. At wala kang karapatang pumasok sa katawan ni Maestro. At kapag pinakawalan niyo ako, bibigyan ko kayo ng kapangyarihang manggamot at pumatay ng kapwa ninyo. Sige na, pakawalan na ninyo ako. Huwag kayong makinig sa kanya. Gusto lang niya tayong isaan. Hindi natin siya pakakawalan hanggang sa dumating ang umaga. Nang matapos na nilang igapos ang maestro nila, nagsimula na siyang umungol. Sinubukan din niyang magpumiglas. Ngunit kahit na anong gawin niya'y hindi siya makaalis sa ganoong pwesto. Kalaunan, napatihaya yun at napatitig sa langit. Dahil naging tahimik na si Maestro Zacarias, mas nilapitan nila yun sa kainalam ang kanyang sitwasyon. Doon lang nila nalaman na nawala na pala ng malay ang guro nila. Ngayong wala nang malay si Maestro Zacarias, ano nang susunod natin gagawin? Maya-maya lang, baka magising siya ulit eh. Maghintay tayo hanggang sa dumating ang umaga. Kapag bumalik na siya sa sarili niya at hindi na siya isang aswang, baka makausap natin siya ng matino. Sabagay, baka nga sabihin pa niya sa atin ang posibleng paraan para mawala ang demonyong nasa katawan niya eh. At mawala na rin ang pagkaswang niya. Sige, pero wag tayong makampante ha. May sapi siya eh. At alam natin na makapangyari ng demonyong nasa loob ng katawan niya. Nolan, Alexis, Julito, tulungan niyo ako. Mukhang hindi ko na kaya to. Maestro, nagkamalay na po kayo. Ano pong gagawin namin? Sabihin niyo lang. Patayin na ninyo ako. Kapag namatay na ako, kusa rin aalis ang demonyo sa loob ko. Wala na rin banta sa inyong tatlo. Gawin na ninyo habang may pagkakataon pa kayo. Hindi po, hindi namin gagawin yan. Gawin na ninyo. Ako na ang magiging pinuno ng mga aswa ngayon. At kapag inayaan niyo ako mabuhay, marami pa mga tulad ko mag-aasik ng takot sa mga kalayunan. Hindi po namin magagawa yan sa inyo, Maestro. Kayong tumayong mga magulang namin eh. At kahit kailan, hindi namin inisip na patayin ka. Pero malaki rin ang kasalanan ko sa inyo. Ako pumatay sa mga magulang ninyo. Pero alam naman natin na hindi niyo po ginusto yung nangyari. Mabuti po kayong tao. At kung masama po kayo, sana pati kami pinatay na rin ninyo. Hindi ko pa kayo pinatay dahil
Nabahala silang tatlo nang makita nilang tumirik ang mga mata ni Maestro Zacarias. Sinubukan niya ring magpumiglas mula sa pagkakagapos, pero may puwersang pumipigil sa kanya para makaalis doon. Ilang sandali pa, naging normal ulit siya at nagsimula ng tumulo ang mga luha niya. Itinuring ko kayo bilang mga anak ko. Alam niyong mahal ko kayo. Pasensya na kayo kung bakit naipasok ko kayo sa kulong ito. Pinapatawad na po namin kayo, Maestro. Naiintindihan po namin ang sitwasyon ngayon. Ngayon po, ang kagalingan niyong dapat nating unahin. Nagpakita sa akin ang gabay ko at itinuro niya sa akin ang isang paraan para... Bakawalan niyo ako rito! Magbabayad kayo! Kayong tatlo! Dapat na mamatay para mabuksan ang langusan! Demonyo, umalis ka sa katawan ni Maestro. Pinapahirapan mo lang siya. Sige, kapag hindi mo kami pagbigyan sa gusto namin, itatapon namin ang mga mutya at hindi na mangyayari ang plano mo. Pagsabahin niyo ang tatlong butya at sunugin, matutunaw yan at iigupin niya ang demonyo sa loob ko. Pareho rin silang kakainin ng lupa. Sige na, gawin na ninyo ang bago pa. Ano pong ibig niyong sabihin? Huling pagkakataon na ninyong tatlo. Kung hindi, masusunog ang buong bayan ito. Hindi na pinakinggan ni Nolan ang ikalawang sinabi ng kanilang maestro. Noon din, naganap sila ng apoy at nang may makita silang sulo, kinuha nila agad yun. Mabilis silang bumalik sa kinaroroonan ni Maestro Zacarias. At nang naroon na sila, nagsimula nang magwala si Maestro Zacarias. Kung ano-ano na rin ang sinasabi niya na hindi maganda sa pandinig ng tatlong bata. Ganun pa man, hindi siya pinansin ni Nolan. Pinagsama nila ang mga mutya at tinunaw yon sa apoy. Nasa ganung kalagayan sila nang marinig nilang umuungol ulit si Maestro Zacarias. Tingnan niyo, may lumalabas na maitim na usok sa bibig ni Maestro Zacarias, oh. Sigurado na yan na yung demonyong sumapi sa kanya. Tama nga siya sa sinabi niya. Ay teka, tingnan niyo, paikot-ikot yung maitim na usok. Siguradong naghahanap din niya ng susunod niyang masasapian. Huwag tayo matakot, hindi siya makakasapi sa atin. Tama si Julito. Ayan na, parang hindi na masyadong gumagalaw ang usok, oh. Sandali, tingnan niyo yung tinunaw na mutya. Kusa yung nilamon ng lupa. Parang sinipsip lang eh. Ang usok, iniigop na rin ng lupa. Tama nga si Maestro. Lalamunin ng lupa ang demonyo kapag natunaw na ang mga mutya. Ngayon, iisa na lang ang problema natin. Ang pagiging aswang ni Maestro Zacarias. Hali kayo, lapitan natin siya at alamin ang sitwasyon niya. Baka kung ano na nangyari sa kanya dahil sa baging na makabuhay eh. Tayo na. Sana naman maayos na ang kalagayan niya at hindi na siya nahihirapan pa. Sigurado na kahit paano naging maayos na ang pakiramdam niya. Nilapitan nila si Maestro Zacarias at nakita nilang mahina na ito. Dahil doon, kinalaga nila siya at tinayaan na munang makahinga sa lupa. Naghintay silang tatlo hanggang sa tuluyan ng tumilaok ang mga tandang sa kanayunan. Nang mapansin nilang naging normal na ang anyo ng kanilang maestro, minabuti nilang alalayan ito para makauwi sa kanilang bahay. Pagdating nila roon, Maraming salamat sa inyong tatlo. Siguro kung hindi niyo ako tinulungan, baka tuluyan na akong nilukob ng demonyo. Baka ako na ang pumalit kay Esperanza bilang pinunong gabunan. Maraming salamat din po at lumaban kayo. Kahit na nahihirapan kayo sa sitwasyon nyo kagabi, hindi pa rin kayo sumuko. Wala akong ibang iniisip kung hindi ang kapakanan ninyong tatlo. Malaki ang pagkakamali ko sa inyo. At hindi ko may tutuwid yon kung gagawa ulit ako ng isa pang pagkakasala. Maestro, bakit po pala nilagyan niyo ng benda ang buong mukha niyo? Para saan po yun? Unang-una, ayaw ko makilala niyo ako. At ayaw ko rin na makilala ako ni Esperanza at ng iba pang aswang na nasa ilalim ng pamumuno niya. Bakit naman po? Kasi,
Kapag malaman nila na gumagawa ko ng mga hakbang para patayin sila, baka pag-initan nila kayo. Pasensya po pala kung naging matigas ang ulo naming tatlo. Kung di sana kami pumunta sa liblib na baryong yun, hindi sana kami mapapahamak eh. Oo nga po, ang akala kasi namin nandun po kayo eh. Pero mas nauna pa po pala kami sa inyo. May ibang nayon pa akong iniligtas. At kung nauna ako sa kuta ni Esperanza, malalaman agad niyo na isa kong aswang at kakampi niya ako dati. Mabuti na lang talaga wala na siya, no? Sigurado na marami ang mapapahama kung nagtagumpay siya sa pinaplano niya. Yan nga rin ang naisip ko eh. Kung marami ang matatakot sa kanya, mas lalo siyang lalakas. At sigurado, papatayin din niya ako. Inunahan ko lang siya. Ang galing po niyo makipaglaban, maestro. Kayong tatlo rin. Hindi ko akalain na ang mga batang tinuruan ko nagawa ng makipaglaban sa buong nayon ng mga aswang. At nakaharap pa mismo ang pinunong gabunan. Hindi naman po namin magagawa yun kung hindi dahil sa inyo eh. Kayo pong nagturo sa amin, kaya utang namin ang lahat sa inyo. Maraming salamat, Maestro Zacarias. Teka, hindi ba't ang demonyo pa lang po ang lumabas sa katawan nyo? Paano naman ang pagiging aswang po ninyo? Magagamot po ba yan? Yan ang hindi ko alam. Minsan na akong nagtanong sa mga ermitanyo, pero lahat sila hindi alam kung ano ang pwedeng ilunas ko. Mahirap daw kasi ang naghawa sa akin nilokoban ng demonyo. Ganun po ba? Ibig pong sabihin, may pagkakataon pang susumpungin ulit kayo? Hindi ko pa alam. Pero kung sakaling mangyari yan, gusto kong igapos niyo ako ulit gamit ang baging na makabuhay. Gamit yun hindi ako makakagalaw. Baka naman po kung masaktan kayo niyan, maestro. Hindi bali nang masaktan ako, wag lang ang ibang tao. Huwag kayo mag-alala. Hindi ako titigil sa paghahanap ng pwedeng maging lunas sa sumpang ito. Dahil sa matinding pagod nilang tatlo, nagpasya silang magpahinga na muna. Makalipas ang ilang araw, may dumating na isang ermitanyo sa kanilang bahay. May dala siyang mga gamot na mula sa malayong kabundukan. Tinulungan niya si Maestro Zacarias para makawala sa sumpa ng pagiging aswang. Ganun na lang ang pagpapasalamat nila dahil sa wakas, hindi na sila mangangamba sa posibleng mangyari sa kanilang maestro. Magmula noon, pinag-igihan pa ng 3 batang albularyo ang pag-aaral sa lihim na karunungan. Isang gabi, Mga bata, maganda kayo. May nangangailangan ng tulong natin. Sino po? Saan? Mukhang tahimik na naman po ang paligid natin, maestro ah. Sa pinakamalapit na layon. Huwag kayo magpapalinlang sa katahimikan. Ramdam ko na umaatake ron ng mga aswang. Kung ganon, tara na po. Baka may mga tao pang masaktan dahil sa kanila. Teka sandali, kukunin ko muna yung mga itak natin. Bilisan mo, Violeta. Aalis ka agad tayo. Maestro, paano po nyo naramdaman ng mga aswang doon? Oo nga po. Hindi po ba tuluyan na rin po kayong gumaling? Hindi na importante yon. Sa ngayon, ang isipin muna natin ay ang mga tao. At oo, magaling na ako. Pero matalas pa rin ang pandama ko. Ito, nandito na po ko. Ito na po yung mga itak natin. Tayo na. Tumiretso na kagad tayo ron. Hindi natin alam kung gaano karami ang mga aswang na nananalasa ron. Tara! patakbo silang pumunta sa nayon na pinaghihinalaan nilang sinalakay ng mga aswang. Pagdating nila roon, nakita nila ang ilang mga aswang na mabilis kong gumalaw at parang naghahanap ng kanilang mabibiktima roon. Sige na mga bata, kailangan masiguro natin na walang sasaktan ng mga aswang. Kung magagawa natin silang itaboy rito, gawin natin. Paano naman po kung manlaban? Alam na ninyo kung anong nararapat para sa kanila. Huwag niyong kaawaan ng mga nilalang na hindi rin naaawa sa inyo. Sige po, Maestro Zacarias. Susundin namin ang sinabi nyo. Ayun, mukhang may aswang na papalapit sa isang bahay. Halika kayo, puntahan natin. Sige na,
Sugurin yung 3 aswang na yan. Ako naman ang bahala sa iba pang makikita ko rin dito. Mag-iingat kayo mga bata! Tinulungan ni Nolan ng mga tao sa nasabing nayon. Ang kada aswang na nakikita nilang sumusubok na mambiktima ay kinakalaban nila. Kalaunan, nagawa nilang maubos sa mga aswang na nanalasa roon. Laking pasalamat sa kanila ng mga tao dahil sa sagarang pagtulong ng 3 sa kanila. Magmula rin noon, naging malapit na ang mga tao kina Nolan at napapadalas na rin ang pagbisita ng mga taga-nayon sa kanila. Mausay kayong 3. Hindi lang sa pakikipaglaban, kundi pati na rin sa pakikipagkapwa-tao. Kayo nga rin po eh. Siguro, talagang mana lang kaming 3 sa inyo, Maestro. Nakita kasi namin kung gaano kayo kabait eh. Sus, nambola ka pa. Pero, seryoso. Ngayon na mas nagiging biyasa na kayo sa panggagamot, mas mabuti siguro kung tuturuan ko kayo ng mas malalim pang aral. Ano pong ibig niyong sabihin, Maestro? Ano pa pong ituturo niyo sa amin? Tuturuan ko kayong manggamot ng ibang uri ng mga nilalang, kagaya ng mga engkanto. Teka, hindi po ba delikado yan, Maestro? Hindi naman, Alexis. Mga mababait naman ang mga engkanto eh. Pero depende yon sa kung paano mo sila tatratuhin. Kung ganun po, handa po kaming tumulong sa kanila. Anumang oras, pwede na po ninyo kaming turuan, Maestro. Ay mabuti naman. Bukas din mismo magsisimula tayo. Pagkatapos ng 9 na kabilugan ng buwan, sisiguraduhin natin na kabisado na ninyo ang mga paraan. Malamang, marami ang lalapit sa atin para humingi ng tulong. Huwag po kayo mag-alala, Maestro. Gagawin namin ang lahat para matulungan sila. Tama po si Jolito. Kung ano po makabubuti para sa mga tao at sa ibang nilalang, gagawin namin. Maraming salamat sa inyong 3. Alam ko na kapag wala na ako rito sa mundo, magiging mabuti kayong mga tao. Kahit na anuman ang mangyari, huwag niyong kalilimutan ang mga itinuro ko, ha? Huwag po kayo magsalita ng ganyan, Maestro. Magtatagal pa po kayo dito sa mundo. Oo nga po. Paano na lang po kami kung wala kayo? Basta, mag-iingat kayong 3 palagi. Magtulungan kayo sa anumang aspeto ng buhay. Huwag po kayo mag-alala. Susundin po namin ang lahat ng habilin po ninyo. Mga kabangers, mga kayanggaw, kabanong po. Bago tayo magwakas, pwede po bang makiusap ng konti sa inyo na kung medyo nabitin po kayo dito sa istorya natin, meron pa po tayong isang channel, yung Pamela Clamil channel natin. Magaganda rin po mga kwento doon. Kaya kung nabitin kayo, talo kayo doon. At huwag nyo rin pong kalimutan pindutin yung subscribe button ha. Kasi konti pa lang po nagsusubscribe doon eh. Tapos mag-comment rin po kayo kung taga-saan kayo para mabati ko po yung mga kalugar po ninyo. At huwag nyo rin pong kalimutan pindutin ang like button ha. Hanggang sa muli natin mga kwento. Paalam!